bawasan ang cooldown ng skill ng 15% ang kaluluwang nagnanakaw na Jade, ay nagbibigay ng otomatikong paggaling para sa depensang kagamitan at pinapadoble ang lakas ng paggaling ng tagapagpagaling. Ang Shield Dot Cluster ay lumilika ng 10 segundong kalasag sa loob ng 10 metro. Ang Weakness Insight ay nagpapakita ng ranggo at kahinaan ng kalaban sa loob ng 1 oras. Masiglang sinabi ni Lin Hai na kung ang Dragon Star ay pagsasamahin sa Crimson Scale Armor ng matandang ito, isang suntok lang ay pwedeng gawing abo ang mga halimaw na iyon. Nasiyahan din si Halan na makita ang item na gusto niya, ang mga sistema ng paggaling at depensa ay tunay na isang henyo. Malamig na naisip ni Tronghue ang walang hanggang sumpa ng pamilya Chu. At ang Purification Star na hinarap ng Clam Heart Elixir na ginawa para sa Mountain Man, siya ay nanginig. Ang Devouring Mind ay pinatama ang balikat ni Trunying. Emosyonal na hinihimok siya na kunin ito. Sinasabi nitong ang elixir ay magbibigay sa taong hindi komportable ng mapayapang tulog nang hindi kailangan ng pag-ayos ng dugo. Tinawag ng isipan ang item na pampagana na nagmumungkahi kay Trunying na lapitan ito upang patunayan na nakapasa siya sa hamon ng dungeon. Kunin ang kanyang gantimpala at pagkatapos ay umalis. Naakit sa mga ito na naisip ni Tronghue ang patibong. Kung hihinto siya dito, agad siyang makakakuha ng malaking benepisyo. Ngunit, naalala niya ang mga laban na buhay o kamatayan kasama ang kanyang mga kasama, ang mga limitadong misyon at ang pagsisiwalat ng mga lihim ng Dream Trade Guild kasama sila. Sinabi ni Trunyi sa Devouring Mind na ang mga bagay na ito ay tunay na nakakaakit, pero sa tingin ko may maling pagkaintindi ka. Hinawakan niya ang kanyang espada at pinutol ang kalaban na sinasabi na pumunta siya sa Hatfong Valley hindi para sa mga gantimpala, umataka siya habang nagsasalita na ayos lang ang misyon ng sistema. Ang sama ng loob laban sa kanyang mga kasama ay walang problema, at kahit ang sumpa ng pamilya Chu ay hindi malulutas ng iyong kawanggawa. Lamang naggulat ang Devouring Heart at sinabi, "Gusto mo bang isuko ang gantimpala ng kasing dali ng pag-ikot ng kamay mo?" Kinumpirma ni Chong-yi na pamilyar ka sa lahat ng nasa paligid ko. Kahit na alam ang sumpa ng pamilya Chu, mahirap hindi magduda na ito ay isang patibong na nakatuon sa akin. Nagsimulang magbago ang katawan ni Trunge habang mumurmur. Purification, Star Calm Heart, Elixir gusto ko. Silang lahat. Malamig niyang idineklara. Dapat kang mamatay, Dragon? God's Domain. Pagkatapos sabihin iyon, sumugod si Chong-yi gamit ang kanyang espada at pagkatapos ay pinutol ang Devouring Heart sa gitna. Biglang nagwasak ang lupa sa ilalim, kumalat ang Devouring Heart ng kanyang mga braso at nagsanib sa lupa sa ibaba. Lumitaw ang isang higanteng batong halimaw sa harap ni Trunyai. At walang pag-aalinlangan, pinukpok ng Devouring Heart ang isang malakas na suntok sa lupa. Agad na nanginig ang patong ng lupa at bato. At pagkatapos ay nagwasak sa mga piraso sa isang iglap. Tila nilamon ng kaguluhang ito lahat. Mabilis na tumakas si Trunghi na iniiwasang mahulog sa bangin. Ngunit nakita niyang hindi kasing swerte niya si Sunyan. Nahulog siya ng walang bantay. Sa takot sumigaw ng malakas si Sunyan. "Kapatid, Trunghi!" Narinig ang tawag niya, nawala ng kontrol si Trunghi rin. Sunyan, dali-daling nilapitan siya ni Trunghi at mabilis na nahuli. Ngunit sa sandaling hinawakan niya siya, nawala siya sa hangin, pinalitan siya agad. Alam niya kung ano iyon. Sinusubukan niyang gamitin ang mga ilusyon upang lituhin ako. Nagalit na tinamaan ni Trun-ing ang Devouring Heart nang malaman niyang hindi ito natatakot. Ngunit sa halip ay nakangisi na isip niya na ganito lang ang maliit na kasanayan. Narinig iyon ni Trung-ing at sumagot ng mababa ang boses, "Malalaman mo kung susubukan mo." Nagsimula ang Devouring Heart ng bagong galaw. Kumislap ang mga mata niya ng puting kidlat na parang ilaw orihinal. "Kung gusto kang gantimpalaan para umalis ka."
pero talagang matigas ang ulo at bulag ang iba't ibang mukha, ay lumitaw sa isipan ng Devouring Heart habang binubura ang sequence. Sinabi niya, "Natutunan ko na lahat, subukan mo ito sa kanila." Pagkatapos ay iniikot niya ang kanyang katawan at nagwasak ang mga imaheng iyon, ngunit biglang napansin ng Devouring Heart ang isang bagay. Ano? Iyon lumitaw si Tron Anji kasama ang kanyang mga kaibigan sa likod niya. Hindi pa ako nakipaglaban sa iyo ng isa sa isa bago pa man nasabi ang mga salitang iyon. Lumitaw ang isang asul na dragon at patuloy na nagpapaputok ng mga palaso ang mga sundalo sa likod ni Trunyi. Walang tigil, ang mga katutubo sa bundok ay sumugod din. Matindi ang pag-atake, kasama ang mga sundalo, lahat ay nagtutok sa Shadow Monster. Pinukpok ito hanggang sa mapuno ng alikabok at usok ang hangin. Sa isang iglap, unti-unting nawala ang imahe nito. Sumunod ang isang nakakugulat na pagsabog na nagwasak sa mga bato sa paligid sa mga piraso. Biglang naging malabo ang alikabok sa harapan. Lahat ay nawala sa paningin. Sa ilang dahilan, lumitaw ang mga piraso ng salamin na ikinagulat ng husto si Trunyi. Hindi pa nawala ang mga piraso ng salamin sa pamamagitan ng isang piraso, nakita ni Trunyi ang imahe ng isang lalaking nakaluhod, isang tanawin na nagpapaalala sa kanya ng isang tao. Ito ay si Trunyi na inabot upang hawakan ito at biglang sinalubong siya ng gintong enerhiya. Ang timeline ay bumalik ng 10 taon ang nakalipas sa Hatfang Valley, kung saan isang lalaki ang nakaluhod sa harap ng isang bagay na itim, tinakpan ng mga tentacles ang lalaki at isang tinig ang umalingawnaw. "Gusto mong iligtas ang iyong anak na babae?" Bagamat natatakot sumagot ang lalaki, ang pinakamahusay na pastor sa Tianlan ay nagsabi ng 8,000 taong Xuanbing Jade. Hindi siya mabubuhay hanggang tagsibol. Narinig ko ang iyong alamat sa itim na pamilihan at espesyal kitang inimbitahan para magbigay ng mga biyaya. Ang halimaw ay natuwa at sinabi, "Mga biyaya, napakagandang salita. Maaari kitang bigyan ng sapat na kayamanan para mabili mo ang lahat ng halamang gamot na kailangan mo. Ngunit, kailangan mong tulungan ako sa 3 gawain." Nang marinig ito, niyakap ng lalaki ang naninginig niyang mga kamay sa takot at sinubukang itanong kung ano ang mga gawain. Bigla namang bumagsak ang napakaraming hiyas kasabay ng utos ng halimaw. Gamitin ang kayamanang ito para makaakit ng maraming tao hanggat maaari. Sa Hatfong Valley, pinapalakas ako ng lakas ng buhay ng mahihina at ang mga kaluluwa ng malalakas ay maaaring maging aking mga tagapagbantay. Namangha ang lalaki nang marinig ito. "Gusto mo bang patayin sila?" Tumawa ng malakas ang halimaw, ipinakita ang matutulis na ngipin malapit sa kanyang mukha. "Huwag kang kinakabahan, kusang loob silang pumupunta. Hindi ba? Sa huli, sino ba ang makatatanggi sa tukso na yumaman ng magdamag nang walang ibang pagpipilian?" Pagbalik niya, sinabi niya sa kanyang kaibigan sa Blackwind Valley, "Hukayin ang Swan Crystal Stone. Isang piraso ay maaaring ipagpalit ng 1,000 zhongho na pera." Nagtataka ang kanyang kaibigan. Hindi ba dapat mawala ang lugar na iyon kapag pumasok ka? Noong nakaraang taon, pinamunuan ni Old Wang Wu ang isang grupo doon at wala nang natirang buto. Sinubukan pang magsalita ng lalaki. Sinasabi nilang hindi nilang nahanap ang tamang daan. "Nakakita ako ng isang minahan pero kulang kami sa tao. Makikipagtulungan ka sa akin at hahatiin natin ang mina sa 3 bahagi." Unti-unting dumami ang mga taong nahikayat at pinatay ng mga halimaw sa ilalim ng kanyang impluensya, at ito ang labis na ikinatakot niya hanggang sa palaging pagsusuka. Dumadanoy ang mga luha sa kanyang mukha kasabay ng malalim na pagsisisi. Ito ay isang sumpang bunga ng kanilang sariling kasakiman. Wala silang pakialam kung mali ito. Sa tingin mo ba, pumunta sila sa Singing Wind Valley para sa'yo? Hindi. Gusto lang nilang tapakan ang mga buto ng iba para yumaman.
Hindi siya tumigil doon, patuloy pa siyang nangihikayat ng iba. Fang, pwedeng pag-usapan ng presyo. Tulungan mo lang ikalat ang balita mang kaunti. Di nagtagal, sumiklab ang kaguluhan sa kanyang bahay. Anong nangyayari, boss? Sabi ng Northern City Guild, kung hindi tayo magbabayad ng 8 bahagi ng kita, hindi nila tayo papayagang magpatuloy. Wala tayong suporta at maaaring patayin tayo ng mga tulisan na ito. Galit na galit ang lalaki nang marinig ito. Lalo lamang siyang naging walang awa, hindi pinapansin ang mga pakiusap ng iba. Boss Lou, ako'y isang mababang tao na bulag. Pakiusap, patawarin mo ako. Mula ngayon, ang sinasabi ng Northern City Guild ang susundin ko. Nagkamali ako, Boss Lou. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo mula ngayon. Nang marinig ang mga natatakot na sigaw ng iba na humihingi ng awa, unti-unti niyang nawala ang lahat ng pagsisisi. Nakatayo sa harap ng mga halimaw, hindi na siya mukhang natatakot. Malinaw na ipinahayag ni Ginoong Leo Chuen ang kanyang intensyon. Gusto kong magtayo ng isang trade guild panlabas para sa advertising at negosyo. Sa likod ng eksena, pipiliin namin ang mga kwalifikadong tao para pumasok sa lambak. Natural na hindi tumanggi ang mga halimaw. Sige, ano ang pangalan? Ang pangalan na iminungkahi niya ay Dreaming Sirens. Medyo naguluhan ang mga halimaw sa pagpili. Nang hindi na siya masyadong nag-isip, sumagot si Lutuyan, minsan akong pumunta sa dagat at nakatagpo ng mga espiritu ng dagat na parang mga immortal at maganda ang pagkanta. Pero kaya nilang akitin ang mga tao na tumalon sa dagat na nagdudulot ng pagbagsak ng mga bangka sa mga bahura. Ako lang ang nakaligtas noon, kapit sa bangka. Nang marinig ito, agad na sumuka ang mga halimaw ng isang bagay na kahawig ng buto ng tao. Napakaswerte ng pangalang iyon. Di nagtagal, umunlad ng husto ang kanyang negosyo. Boss, ito ang listahan ng mga mina na nakuha nitong nakaraang buwan. May sapat na handog si Han Tuitin para sa pamilya Chu. Kasama ang 17 set ng nutrient packs sa loob ng lambak. Labis na nasiyahan si Lu Tuen habang tinatanggap ang listahan ng tugon. Nakuha ko na. Maingat niya itong sinuri at napagpasyahan. Medyo kulang ang kalidad ng nutritional order na ito. Sa susunod, hayaan si Madam Hong ang pumili ng mas maingat. Huwag magpadala ng kahit anong kalat. Magalang na sumagot ang katulong, opo. At hindi lang iyon, dagdag pa ni Luo Tuan. Bukod pa rito, tumaas ang presyo ngayong taon ng 2% hanggang ngayon. Lahat ng ito ay mga bagay na naramdaman ni Trun Enggi sa panahong ito. Medyo naiintriga siya dahil ang mga pirapirasong ito ay nagtatala ng mga pangyayari mula sa 10 taon na ang nakalilipas. Kaya malinaw na mas dumami ang mga piraso ng salamin na bumagsak, pagkatapos ay unti-unting nagsama-sama tulad ng isang vortex sa kamay ni Trun E. Mabilis na lumitaw ang isang lila na bato sa kanyang kamay. Lumitaw din ang berdeng dragon mula kanina upang ipaalam sa kanya na ito ang Dungeon Core. Ang pagmamay-ari nito ay katumbas ng pagmamay-ari ng buong dungeon. Kahit maraming guild ay hindi naman talaga nagmamay-ari ng dungeon. Ngayon na mayroon ka nito, malaki ang mga benepisyo. Ang pagkuha ng Prison Crystal Core, ito ay nagbubukas ng 30% ng mga karapatan sa kontrol ng dungeon na nagpapahintulot sa iyo na manipulahin ang mga special na patakaran ng base master na si Naza. Sinabi rin niya sa kanya ang iba pang kapakipakinabang na impormasyon. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga resources, ang dungeon ay isang ginto na minahan, isang makinang kumikita, bata. Swerte ka talaga ngayon. Subukan mong gamitin ang iyong mental na kapangyarihan para maramdaman ang dungeon at ang koneksyon mo rito. Agad na pinokus ni Trunying ang kanyang isipan matapos marinig ito, dahan-dahang nilulon ang enerhiya sa paligid niya, nagpakita ng mga nakakasilaw na bilog ng enerhiya sa tabi ni Linghay. Maingat niyang hinarap si Sun Yan na naapektuhan din ng pinanggagalingang enerhiyang ito. Lumaki ang bilog ng kapangyarihan at lumawak ang saklaw. Sinubukan ni Trunyi na mag-concentrate pa ng husto habang parami ang nakikita niya. Pakiramdam niya ay hindi na niya kailangan ang kanyang mga mata
para makita ang bawat puno at damo. Sa loob ng dungeon, tila kaya niyang manipulahin ang lahat ng nasa loob nito habang dumadaloy ang kapangyarihan, isang maliit na figura ang lumitaw malapit. Masikip na pinikit ni Trong Ungi ang kanyang mga mata na parang nawala siya sa sariling isip. Ngulit ang sumunod niyang nakita ay si Chu Van na nakatayo mismo sa harap niya. "Bakit ka nandito?" Lumiko si Chu Van sa kanya at mahinang nagsalita. "Nag-aalala ako sa iyo, kaya hinanap ko ang cultivation route online at pumunta dito." Naramdaman ni Trunyi ang galit at kawalang magawa. Hindi makapagsalita. Nakita ito ni Chu Van at agad na humingi ng paumanhin sa kanya. "Pasensya na." Sumama rin si Sunya at sinabi, "Ang tapang ng batang babae na yan ay malaki, at swerte niya. Ngayon kaya na niyang kontrolin ang dungeon, at kahit iwan namin siya dito, wala namang mangyayari. Sa ganitong sitwasyon, hindi na niya alam ang sasabihin kundi ang magbabala. Maging masunurin ka, o ako mismo ang magdadala sa iyo pabalik." Matapos ang anunsyo, ibinigay ang deadline ng misyon. Kasama ang mga kasama, tuklasin ang mga lihim ng Dream Trade Guild. Bawat miyembrong sasali sa misyon ay makakatanggap ng isang S-rank na skill book bilang gantimpala. Dagdag pa ang $1 na status. Kumpleto na. Ngayon ay ipinapamahagi na ng sistema ang mga gantimpala. Nagulat din ang mga kaibigan ni Tron Ingi nang makita si Chu Van. "Bakit ka nandito?" Tom Lin Fong, mahigpit, ay nagbabala sa kanya. "Delikado dito, bakit ka sumama sa amin? Hindi ito lugar para maglaro-laro." Pagkakaraan ng kanyang pagsasalita, itinapon ni Tron Yi ang anunsyo at inihabot ang kanyang kapatid na babae kay Tom Lin Fong. "Ingatan mo ng mabuti ang kapatid ko." Mabilis itong hinarap ni Tham Lin Fong at buong puso na pumayag agad. "Kailangan ko pa bang magsabi pa?" "Ano ito?" Bago makasagot si Trungi, lumabas ang lahat ng impormasyon sa screen. Blood Rage Level 1, Sex 4. Ginagamit ang enerhiyang dugo ng kalaban para bumuo ng isang blood condensation sphere. Ang sphere ay nagtitipon para bumuo ng soul blood ball at itinatapon sa kalaban. Nagdudulot ng matinding enerhiyang dugo at pagsabog. Tumingin si Thamelin Fong na parang may paparating na sakuna, isang S-rank na Huelbuk Halan. Na nakatayo sa malayo ay narinig din ang balitang ito at labis na nagulat. Mabilis na inabot ni Shrungi sa kanya ang isa pang libro, para ito sa lahat. Nagulat sina Halan at Linhe nang matanggap ang napakahalagang S-rank na libro. Tinanong ni Halan si Trunghi tungkol sa halaga nito, na binanggit na ang isa ay nagkakahalaga ng 7 milyong zangsha. Dollar sa black market at labis na hinahangad. Hindi ito pinansin ni Trungi at ipinaliwanag na ang mga nakatagong gantimpala ay nakatalaga ayon sa propesyon. Pagkatapos malinis ang dungeon, mabilis na tinanong ni Tham Lin Fong kung ibinigay lang niya ito. Tinutukoy na ang makapangyarihang pamilya Tham ay may 3 S-rank na skill books lamang. Naramdaman ni Halan na sobra ang gantimpalang ito para sa kanya. Masyadong mahalaga. Pumasok lang kami dito para asikasuhin ang ilang maliliit na gawain. Paano namin matatanggap ang ganitong napakalaking bagay? Malinaw na napakalakas ng bagay na ito. Ang 3 perfection formation. Tinatawag ang formation at lahat ng kalaban sa loob nito ay pumapasok sa isang cursed state na nagpapabawas ng kanilang buhay ng kalahati. Patuloy na pinipilit ni Trung Ingi na kumbinsihin siya na tanggapin ang regalo. Sinasabi na ang mga dungeon ay gawaing panggrupo at hindi lamang kanya ang dapat makuha ang kredito. Hindi pa rin naramdaman ni Linhai na karapat-dapat siyang tumanggap nito. Pero napakahalaga nito kahit na may mga limitasyon ang kanyang klase. Kung ibibenta niya ito, malaki ang kikitain. Hawak niya ang Elemental Forbidden Zone. Lumilika ng Elemental Space Barrier, tumatawag ng mga Elemental Crystals na nagbabanggaan at nagpapasimula ng pangalawang pagsabog. Na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga kalaban. Narinig ito ni Trunyi, mahinahong hinaplos ang kanyang ulo at ngumiti. Tinanong kung mas mahalaga ba ang pera kaysa buhay. Bukod pa rito, mas mangiding mahirap ang daraanan sa hinaharap.
at hindi niya pwedeng hayaang mangyari na walang dalang kapalit ang lahat ng sumasali. Para kay Thom Lin Phong, masayang tinanggap niya ang regalo at sinabi, "Napaka-interesante nito. Sa susunod, kahit sino pa ang kalaban, ako na ang lalaban mag-isa." Napakunot lang si Trunyi at hindi nagsalita bilang tugon. Niyakap ni Thea Tham ang skillbook ng masaya, sinabing ito ang kanyang unang level skillbook at mula ngayon, siya na ang mangunguna sa mga dungeon. Nasasabik si Halan sa tabi, nangakong pag-aaralan ang 3 perfection formations para hindi magdulot ng problema. Natamaan na naramdaman ni Linhai ang parehong pakiramdam tulad ng dalawa, sinabi, "Ako rin." Hindi napigilan ni Thom Lin Phong na magyaban sa Atam. "Tingnan mo, sinisipsip ko ang enerhiyang dugo ng kalaban at ginagamit ito para gumawa ng pagsabog. Ang astig nito!" Agad namang sumagot si Thea Tham, "Akin naman ay kayang sirain ng direkta ang mga mababang antas na kalaban. Kailangan mo pa ring ipon ang enerhiyang dugo." Sobrang hina ng hawak niya ay ang Mad Orchid Lindol, antas 1, na kapag tumama sa lupa ay lumilika ng shockwave na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga kalaban sa malawak na lugar. Agad na pinapatay ang mga mababang antas na kalaban. Tran Inye, itinaas ang boses para itigil ang kanilang palaging pagtatalo, sabihing, "Sige, ayos na." Una, mag-ensayo muna tayo ng mabuti sa ating mga kakayahan bago pumunta sa malaking tao na nagtatago sa kailaliman. Narinig ito ni Tham Lin Phong at agad na nagmayabang. "Panoorin mo ako matutunan ito sa loob ng 10 minuto. Flat Tiet Tham agad na tumugon, "Puno ka ng yabang. Kaya kong masterin ito sa loob ng 5 minuto. Halan, sumingit, din maghanda na tayo. Huwag hayaan silang malampasan tayo." Biglang may humawak sa damit ni Trunk. Tumingin si Sunan sa kanya na may malaking ngiti at pinuri siya na parabang kaya niyang itali ang lahat gamit ang isang lupid. Narinig ang papuri ni Trunyi ay ngumiti ng pilyo at sinabi, "Siguro dahil tayo ay magkakampi, halos nakalimutan ko. Ito ang inilalabas ko ay ang Calm Heart Elixir, isang makataong potion na pumipigil sa presyon ng dugo at nagpapastabilize ng mga abnormal na katawan. Ito ang gusto kong ibigay sa iyo, San Nan. Hindi pa tuluyang nalulutas ang problema mo sa dugo. Kaya kunin mo ito sakaling kailangin mo." Hindi lang doon. Tumingin siya sa mga mata ni Sun Nan at matatag na sinabi, "Maliit, igibigay ko ang lahat para hindi ka mahulog sa kahirapan." Narinig ang mga salitang ito ay labis na naantig si Sun Nan kaya patuloy ang pagluha sa kanyang mukha. Pinalitan si Trungyi na labis na nagulat at nalito. Nagtanong siya, "Bakit ka umiiyak muli? May nasabi ba akong mali?" Sunya na may pulang mga mata. Yumuko sa kanyang dibdib at mahinahong sumagot, "Hindi, naniniwala ako sa iyo, Ginoong Chongyi." Samantala, sa punong tanggapan ng Dream Trade Association, si Luo Tuyan ay napapalibutan ng maraming mga mananaliksik. Ang malaking bato sa gitna ay naglalabas ng kakaibang enerhiya. Biglang inatake ng enerhiyang ito ang mga mananaliksik. Ngunit tila hindi nila napapansin ang kanilang kalagayan at patuloy na lumalapit sa pinagmumula ng enerhiya. Isa sa kanila ay nag-alala at tumingin sa isang lalaki at nagtanong, "Boss, tingnan mo iyon. Ang lalaki ay kalmado na sumagot, ang core dungeon ng Crystal Stone at ang Black Wind Valley ay konektado. 10 taon na at hindi pa nangyayari ang kaguluhang ito noon. Ang lalaking ito ang nakilala ni Trungyi. Siya si Lu Tuen, isang malaking tao na nakastation dito. Ang Black Wind Valley ay parang bakal na pader, ang mga pumapasok ay parang pagkain lamang na dinadala sa pintuan. Ngulit ngayon ay lumitaw ang kaguluhang enerhiya na ito. Baka may nangyaring hindi inaasahan sa loob. Biglang lumaki ang kanyang mga mata na parang nakakatakot. Isang mananaliksik ay marahas na itinapon sa pader ng enerhiya. Sa Great Pine, ang mga malapit ay nabagsak din na nagdulot ng kaguluhan. Isa sa kanila ay hindi napigilang sumigaw, tapos na si Lu Tuen,
ay nakaramdam ng paparating na panganib, at agad na iniutos sa kanyang mga tauhan na magpadala ng mensahe kay Lady Hongfu, sabihan siyang pumunta agad sa Blackwind Valley at imbestigahan kung ano ang sanhi ng kaguluhan. Hindi naglakas loob ang kanyang mga tauhan na tutol at sumagot, "Oo, boss." Sa sandaling ito, si Hongfunan ay nasa magulong damit pa rin. Ang buhok ay gulo, hawak niya ang kanyang sugat na masakit. Putang ina, ang banal na gabi, kung hindi siya naging maingat ay patay na siya ngayon. Kahit gumastos ng malaki sa mga kagamitan sa muling pagkabuhay, sa kasamaang palad, ang mga kagamitan sa muling pagkabuhay ay nakakabawi lang ng katawan. Hindi niya maibabalik ang buong lakas niya. Ngayon kalimutan na ang pagkontrol sa dry rot formation. Hindi niya kayang utusan ang higit sa 10 bangkay. Kulang ang kanyang lakas. Sa nakalipas na 6 na buwan, ay napipilitan lang siyang magbantay, walang pinapayagang umalis sa lugar na ito. Hindi inaasahan, habang iniisip niya ito, ay nakatanggap siya ng mensahe. Inutos ng boss na agad niyang imbestigahan ang abnormal na enerhiya sa Blackwind Valley at magulat agad. Ang mga salitang ito ay parang kidlat na tumama kay Hongfunan. Pumunta sa Blackwind Valley ngayon, di marahil ay lampas na ito sa kanyang kasalukuyang lakas. Blackwind Valley, abnormal na enerhiya. Baka si Trunghio ay may balak sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang harapin siya ay tiyak na kamatayan. Ngulit kung malalaman ng Trade Guild na siya ay malubhang nasugatan, ang mga nagbabantay sa kanyang posisyon na parang mga bloodhound ay sasalakay para sirain ang kapangyarihang pinaghirapan niyang buon. Nagsakripisyo siya ng marami para marating ang kinaroroonan niya ngayon. Hindi niya pwedeng sayangin lahat, ngulit hindi rin niya pwedeng tanggihan ang utos ni Lu Tuen, dala ang kanyang galit. Pinilit niyang bumangon at sundin ang kanyang mga tagubilin na parang lumulutang na damo, ang kanyang buhay ay hindi na kanya. Inihanda niya ang sasakyan, samantala si Chung Enggi ay patuloy na nahihirapan sa pagsipsip ng lakas. Kakaibang mga detalye ang dumadaan sa kanyang isipan. Ang Iron Prison ay palaging nagbabantay sa mga madilim na nilalang. Ang mga lihim ng mga madilim na nilalang na ito ay tiyak na nakatago sa mga pira-pirasong ito. Ang mahanap sila ay nangangahulugan ng pag-unawa sa kapalaran ng kalaban. Ngunit isang bagay sa mga ito ang kumuha ng kanyang pansin. Dahan-dahang inabot ni Trun Unggoy upang hawakan ito na pinapagaanan ng matinding kuryosidad. Sa sandaling nagdikit ang kanyang kamay, para siyang nahulog sa isang demonyong kailaliman na hinahawakan ng di mabilang na mga espiritong kamay. Lumitaw ang mga larawan ng simula ni Trunghi sa mga pira-pirasong salamin. Naging malabo ang tanawin sa paligid ni Trunghi, pinikit niya ang kanyang mga mata. Awis na dumadaloy sa kanyang muka, napapalibutan ng maulap na usok. Sa kanyang baywang ay may kumikislap na hiyas na may silweta ng dragon. Nakatitig ng matindi sa hiyas, binuksan ni Chung Yi ang kanyang mga mata at pinisil ang kanyang mga labi ng may kaba. Masyadang magulo ang impormasyon at may humaharang sa kanya. Matalim ang kanyang mga mata na parang mga kutsilyo. Kumikislap ng kulay berdeng jade, pinukus ang kanyang kalooban upang maghanap ng anumang signal sa bagyo. Pilit na nakikinig at nagmamasid. Naisip ni Trun Ungye na masyadong maingay ang filter. Lumitaw ang imahe ng isang lalaking nakahiga na may mga tentakulo na nakapalibot sa kanya. Umaakyat pa sa kanyang bibig, lumitaw sa mga pira-pirasong alaala bilang isang altar ng sakripisyo. Isang malaking piraso sa harap niya ang nagpakita ng isang tarangkahan na parang itim na butas na sumisipsip ng malalaking bato mula sa lupa pataas. Isang daanan sa isa pang piraso. May larawan ng mga halimaw na may iba't ibang anyo, may mga pangil at umaatunggal, isang bukas na teritoryo, isang serye ng mga piraso ang dumagsa. Sunod-sunod silang umatake na may nakakasilaw na liwanag. Pinilit ni Trunghyo na itaas ang kamay upang takpan ang kanyang mukha. Huminga siya ng malakas, mga matay nakabuka ng malapad.
Mabigat ang paghinga na parang humaharap sa isang nakakatakot na bagay. Patak-patak ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Hawak ang bato. Puno ng malalim na pag-iisip ang kanyang mga mata. Napansin ni Sunya sa kanyang tabi ang kanyang kalagayan at nagtanong, "Ano ang nakita mo? Bakit parang seryoso ang mukha mo?" Dahan-dahan na sinabi ni Trungyo, "May daanan ako. Naiintindihan ko na." Hindi na nakapagtataka na ang demonyong Aura sa Hanhui Star ay parang pamilyar. Naguluhan pa rin si Sunya. Tumingin siya sa kanya at nagtanong, "Anong ibig mong sabihin?" Ipinaliwanag niya ng kalmado na ilang buwan na ang nakalipas, nakipaglaban siya sa mga demonyo. Palihim na dumaan sa isang spatial rift sa bundok Kongfung at ang Aura dito ay tugma sa kanila. Nagsimulang maintindihan ni Sunya, nagtanong kung ang tinutukoy niya ay ang demonyong nakita sa Spirit Core. Lumitaw ang pangitain ng bibig na may pangil at tentakulo na nakatitig sa mundo. Kinumpirma niya na mas malala pa ito. Ang madilim na nilalang na ipinakita sa alaala ng Prison Core ay isang interdimensional na tarangkahan na kasalukuyang nabubuo. Naglilipat ito ng mga yaman mula sa ibang dimensyon patungo sa Blue Star, kung saan kusang isinasakripisyo ng Trade Guild ang mga buhay. Tinatawag itong life supply. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang handog na sakripisyo upang buksan ang tunay na daanan. Tinatakpan ng mga halimaw ang espasyo ng nakakatakot na naghihintay ng biktima. Kapag nakakuha na sila ng sapat na enerhiya ng buhay, ganap nang mabubuksan ang tarangkahan sa pamamagitan ng pagdadala ng napakaraming demonyo. Bahagyang yumuko si Sonya at ibinaba ang kanyang boses tulad ng 100 taon nang nakalipas. Lumingon siya at nagtanong, "Strong Yi, natatakot ka na ba ngayon?" Hindi umalis ang mga mata ni Trunk at Gi sa Jade na hawak niya. Na hindi natatakot, maingat, ang pagiging balisa ay walang solusyon, ang ating bakal na puso ay nakipaglaban ng matindi. Ang kapangyarihang nakuha natin ay hindi pa pamilyar at hindi pa tayo nasa pinakamagandang kalagayan. Puno ng determinasyon ang kanyang mukha. Mahigpit niyang niyuko ang kamay. Ang pagpunta ng mag-isa ng mas malalim ay hindi katapangan. Ito ay kahangalan, hindi matatalo. Ngunit, lahat tayo ay nangangailangan ng oras upang maging mas malakas kesa sa kasalukuyan. Sumang-ayon si Sunya sa kanyang mga iniisip, ngunit medyo naguluhan pa rin. Ang pag-iingat ang mahalagang unang hakbang para mabuhay ang mga manganyaso. Kaya paano mo planong matutunan nila? Ang pag-upo lang ay hindi magpapaunlad ng kakayahan. Itinaas ni Trungyu ang hiyas sa antas ng mata. Mapanganib ang kanyang mga mata na may tusong ngiti. Siyempre, hindi sa pamamagitan ng pag-upo lang. Hindi mo ba iniisip na ang buong prison glass na ito ang perpektong lugar para mag-ensayo? Lumipad ang mga larawan pagkatapos ng kanyang mga salita. Maari kong manipulahin ito o lumikha ng ilang simulated na kalaban upang maranasan ng lahat ang kapangyarihan at mga teknik ng S-rank na kasanayan ng ligtas. Nagdagdag siya ng isa pang posibilidad. Maari ko ring ipataw ang ilang pressure controls upang subukan kayo. Nakinig si Sunya sa kanyang plano. Kawili-wili. Lumapit si Trongi sa kanyang mga kasama at malakas na nagsalita. Lahat, nagbago ang plano, hindi muna tayo papasok ng mas malalim. Lumingon si Linfang nang naguluhan at nagtanong, "Bakit?" Ipinaliwanag ni Chang'e ang kanyang dahilan. Napakalakas ng mga kalaban sa loob, mas malakas kaysa sa anumang kalaban na hinarap natin dati. Ayokong may masaktan o mas malala pa dahil sa hindi pagiging handa. Idinagdag niya ang kanyang plano para sa nalalapit na laban. Bago ang huling aksyon, kailangan ninyo ng espesyal na pagsasanay. Inilagay ni Teatam ang parehong mga kamay sa likod ng kanyang ulo nang naguluhan. Espesyal na pagsasanay dito sa lugar na ito? Paano naman? Natuwa si Linpong. Kumikislap ang kanyang mga mata at nakayuko ang mga kamao. Espesyal na pagsasanay. Lumitaw ang isang imaheng eksena. Walang ekspresyon ang mukha ni Trunyi habang kinokontrol ang isang puppet upang umatake.
Manipulahin ko ang enerhiya ng dungeon upang lumikha ng mga simulated na kalaban na may lakas na katumbas ninyo. Marahil, mas malakas pa ng isang antas, simple lang ang layunin, walang katapusang labanan upang lapitan ang realidad, itulak ang lahat ng inyong potensyal hanggang makabisado ninyo ang kapangyarihang kakamtan ninyo. Habang lalo pang naririnig ni Linfeng ay lalo siyang nasasabik, tumatalon at tumatawa na nakapikit ang mga mata. Simulated battles! Ang astig nito! Ako na ang una. Nag-alalang itinaas ni Linhai ang kamay para pigilan siya. Sam Linfeng, bagong galing mo lang sa sugat mo. Sabik na sabik si Sun Nan sa training. Kumaway si Linfeng para ipakita na ayos lang siya. Maliit lang ang sugat, gumaling na. Matagal na. Seryosong pinaalalahanan ni Tron Ngang si Tom Linfeng. Hindi ito laro. Ang sakit at pressure ng simulated battles ay totoo. Ia-adjust ko ang hirap base sa reaksyon mo. Maaring mamatay ka ng maraming beses, hindi natitinag o natatakot si Linfeng. Lalo pa siyang determinado at sabik. Sabi niya, gawin mo na lang. Huminga ng maluwag si Trung Hyu at ngumiti ng may kasiyahan nang makita niyang hindi natitinag ang kasama niya, kundi sabik sa planong inihanda niya. Inactivate niya ang kapangyarihan at lumutang ang hiyas na may umiikot na gintong ilaw sa harap ng lahat. Nilapatan ng liwanag ang buong katawan ni Linfeng. Tinanggap niya ito ng walang alinlangan o pagbabago sa ekspresyon. Naging kulay lila ang usok at nawala. Lumitaw si Linfeng sa isang lugar na parang kuweba. Mula sa likod, isang lalaki na nakabalot ng benda ang may hawak na espada ang mabilis na sumugod. Gamit ang matalim na pandama, agad na lumimon si Linfeng. Lumabas ang notification. Simulation Mode Professional Illusionist Level 35, Golden Aptitude Skills, Illusory Shadow Step. Severe Mimicry Veil. Nagbago ang kulay ng lahat ng buhok niya na parang apoy. Lumaki ang mga tenga na matulis na parang duwende, at lumaki ang malalaking sungay sa ulo niya. Sa kalahating anyong hayop, pinagsama ni Linfeng ang isang fireball sa kanyang kamay at tinutukan ng apoy na suntok ang lalaki. Tumama ang fire punch sa kalaban na nawala parang usok. Iniiwasan ang atake. Nakita ito ni Linfeng. Sandaling nagpakita ng sorpresa ang mga mata niya. Naglunsad siya ng tuloy-tuloy na atake mula sa lahat ng direksyon, pero ang kalaban ay mabilis umuwas, kaya umiikot si Linfeng na parang topspin, kinilala ang lakas ng kalaban. Galit na pinilit pang mas malakas ang suntok, iniisip ang illusion system. Putang ina, biglang may espada na pumutol sa kanyang leeg. Nagdugo siya. Nagulat si Linfeng sa napakabilis na bilis, iniisip na napakabilis. Nagbigay siya ng isa pang malakas na suntok, pero mabilis na umas ulit ang lalaki na may benda. Sa labas, nakatuon si Trung Hyu ang kanyang kapangyarihan para panatilihin ang pormasyon. Nakatutok ang mga mata sa refleksyon ng laban ni Linfeng, napansin niyang nararamdaman niya ang mga detalye ng laban. Pinahintulutan siyang baguhin ang simulation at ang paligid. Alam niyang baguhan si Tom Linfeng sa illusion system, kaya una niyang binawasan ang panghihimasok ng paligid para matulungan siyang mag-adapt. Bago itaas ang hamon, habang papalapit ang kalaban, umihip si Linfeng ng apoy na parang dragon. Sinunog ang kalaban. Pagkatapos masunog ng apoy ng dragon, naglaho ang lalaki na may benda na naging abo. Pero hindi pa tapos, sa likod niya. Nagtingin si Linfeng ng may takot. Iniisip, kailangan ko pa ring manguna sa team. Sa labas, sinabi ni Trunk Unggi sa lahat sa paligid niya. Habang lumalakas ang kapangyarihan na dumadaloy sa hiyas, handa na ba kayo? Halan Linhe, ang Atamson yan ay nabalot ng kapangyarihang iyon. At bawat isa ay nagpakita ng determinadong muka. Na-teleport sila palayo. Naiwan lang si Chuvan na may hawak na tuta ng lobo. Medyo nahihilo ang mukha ni Chuvan habang nagmamasid sa paligid. Ang mga mata niya kasama ang mga lobo ay nakatingin kay Trun nga na may sabik na pananabik. Naiintindihan ang kanyang iniisip, diretsahang sinabi, huwag mo nang pangarapin iyon, tinanggihan ng walang awa. Nalungkot ang mukha niya, pero tinanggap niya ng pilit dahil hindi siya na-teleport.
Umupo si Chuvan para gumawa ng snowman, tinanong ni Sunya si Trun Ingi na nagmamasid, "Bata, kumusta ang pakiramdam ng pagmanipula sa glass core na ito?" Mula sa hiyas sa kanyang kamay, malinaw na lumitaw ang mga imahe ng lahat ng nakikipaglaban sa harap niya, parang mahika. Parang hawakan ang isang susi na mabigat pero perpektong bagay. Tiningnan niya ang bagay sa kanyang kamay at ibinahagi ang impresyon pagkatapos gamitin ito. Mahina ito. Pero ramdam mo talaga ang lalim ng koneksyon sa bawat pagtatayo at pagpapanatili, mas malinaw ang spatial link. At parang kaya mong utusan ng kaunti pang kapangyarihan. Nasiyahan si Sunya. Pero seryoso, ituring mo ang sarili mong medyo talentado. Tandaan, parang bagong braso ito na tumutubo sa iyo. Habang ginagamit at tinitrain mo ito, mas madali itong utusan. Kapag kaya mo na itong hawakan ng buong sangdaan, bawat halaman at damo sa Vice Dungeon Glass Prison ay makokontrol ng iyong kalooban. Habang nag-uusap sila, naglalaro si Chuvan sa tabi nila ng bowling game kasama ang snowman na ginawa niya. Tumingin si Chuvan nang hindi na inosente ang mga mata, kundi matalim. Habang pinutol niya ang ulo ng snowman, nagpatuloy ang kausap niya. Yun ang tunay na otoridad ng Vice Dungeon Master. Matapang na pinagtibay ni Trun Ngi bago ang marilag na asol na dragon. Gagawin ko ito. Si Chuvan na humihingal ay tumakbo papunta sa nahulog na ulo ng snowman. Yumuko siya at niyakap ang isang snowball na kasing laki ng kanyang katawan sa tabi ng isang pader ng yelo na nasasalamin sa yelong iyon. Ay ang anino ng isang grupo ng mga tao na papalapit kay Chuvan. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot, malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang mukha. Nahulog siya pabalik sa takot, ang tuta ng lobo sa tabi niya ay umungol ng nagbabanta. Sumigaw siya, "Mag-ingat!" Kasing bilis ng kidlat si Trunghyo, dumating sa harap niya at pinutol ang pader ng yelo nang walang nasayang na galaw. Matapos wasakin ang hadlang sa harap niya, tumingin siya pataas at nagtanong, "Anong nangyari?" Tumayo si Chuvan na mahigpit na hawak ang kanyang braso. Makitago ang takot, itinuturo ng diretso, siya iyon, nandito siya, ang misteryosang babae sa pulang damit. Nasa loob siya ng salamin. Parehong tumitig sila sa bloke ng yelo sa harap nila, at sigurado siyang nasa loob siya ng salamin. Ang eksena sa pasukan ng Blackwind Valley ay nagpapakita ng isang babae na nakabalot sa pulang sutlang sinturon na may disenyo ng mga bulaklak. Kitang-kita ang pagod sa kanyang mga mata. Sa likod niya ay mga kalamnan na mga tao na mahigpit na nakabalot sa pulang tela. Inutos niya, "Kayo anim, mag-scout ng maaga, siguraduhing magtago at iwasang madiskubre." Ang daan sa unahan ay natakpan ng niyebe, delikado ang itsura, parang may nakatago sa kabila ng paningin, nakaramdam ng kakaibang aura. Biglang itinaas ng Red Lady ang kanyang kamay para pigilan sila. Sandali lang, 2 tao ang dumiretso sa lambak habang ang 2 ay pinalilibutan ang likuran. Palihim na pumasok sa isang bitak, tumingin siya pababa na may pagod at pag-alala, sabi niya, "Ang 2 ang magpoprotekta sa akin." Tahimik na inobserbahan ni Tron Unghi ang lahat. Iniisip, ang aking espiritual na kapangyarihan ay konektado sa lalim ng salamin ng bilangguan, at ang aking persepsyon ay maaaring umabot sa buong Blackwind Valley. Parang ang lambak ay may walang bilang na surveillance cameras. Kahit anong mga ligo ang gawin niya, hindi siya makakatakas sa aking hawak. Malamig at matalim ang kanyang tingin, iniisip ang mga nanghihimasok, buhay pa siya, ang kanyang hininga ay magulo, marahil ay muling nabuhay sa pamamagitan ng mga lihim na teknik. Ngunit hindi pa ganap na gumaling, lumingon siya at bayayat na hinaplos ang ulo ng kanyang kapatid na babae para aliwin siya. Napakaawa ng kanyang kalagayan. Parang pumasok siya mismo sa isang bitag. "Maliit na van, huwag matakot. Ipapakita ko sa iyo ang isang laro. Chu!" Bahagyang nakaramdam ng kapanatagan si Van at nagtanong, "Anong klaseng laro?" Sagot ni Trun Angie ng malalim, "Taguan sa panig ng Red Lady." Nagtatago siya at nagmamasid. May kakaiba,
masyadong tahimik. Sinasabi ng kanyang instinct na may mali. Naramdaman niyang may mga matang nanonood mula sa lahat ng dako. Parang buong Mist Valley ay nasa ilalim ng surveillance. Kailangan niyang hanapin ang hindi pangkaraniwang pinagmulan. Bago mag-ulat sa amo, iniutos niya sa 2 lalaki na nakabalot sa pulang benda na magpatuloy. Kayo ang mauuna, siguraduhing magtago. Mabilis na tumakbo ang 2 lalaking may pulang benda sa tabi ng pader ng yelo habang ang Red Lady ay tumakbo sa ibaba, nagdadalamhati. Ang unang gate ay ganap ng nasira. Nakatayo sa harap ng hati na mukha ng yelo, hinulaan niyang pinutol ito ng isang suntok ng espada na may mahina ngunit pamilyar na enerhiya na nananatili. Mula sa mga tentacles ay lumitaw ang mahina na dilaw na liwanag. Kumikilos ito na parang humihingi ng tulong. Biglang huminto siya sa lupa. Usok ang umakyat habang nakita niya ang nasa harap niya. Mga tentacles na natakpan ng gintong liwanag na sumibol mula sa lupa. Hong, salamat! Nangingit-ngit ang magangipin. Banal na liwanag. Tiyak na may ginagawa siya. Tumingin siya sa singsing sa kanyang kamay. Tahimik na pinag-iisipan ang kanyang mga opsyon. Dapat ba niyang i-alerto muna ang boss at hayaang siya ang humawak? Hindi. Iyon ay magpapakita ng kanyang status. At hindi niya matatapos ang misyon, mas mabuting kontakin ang nakatagong surveillance point sa lambak para i-scout muna ang sitwasyon. Kung mahanap niya ang lokasyon ni Trunk E, iyon ang pinakamainam. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, patuloy na kumikislap ng pula ang singsing. Nagpapahiwatig ng nabigong koneksyon. Nabigong koneksyon. Hindi siya makapaniwala. Kahit ang pinakamataas na lihim mula sa Trade Guild ay naharang. Ito ba ay isang uri ng spatial interference? Imposible. Pumikit si Hong Funan. Ang kanyang mga kamay ay naghahabi ng pulang mga sinulid. Tulad ng isang puppeteer na nahihirapang kontrolin ang kanyang mga puppet, ang mga sinulid ng puppet ay umaasa sa enerhiya ng kaluluwa upang kumonekta at hindi naaapektuhan ng mga kakaibang enerhiya. Bagaman mula nang pumasok sa lambak, may uri ng presyon na nagpapabagal ng malaki sa koneksyon, kumalat ang mga pulang sinulid sa lahat ng dako. 2 mga figura na nakabalot sa pulang benda ang dahan-dahang lumitaw, ngunit kitang-kita pa rin. Biglang isang nakakasilaw na kidlat. Ang 2 lalaking may pulang benda ay sabay na lumingon, biglang umubos siya ng dugo, kahina-hinala, nawala ang koneksyon. Ang 2 lalaking may pulang benda ay patuloy na sumugod sa mga bundok at bangin. Isang makapangyarihang puwersa ang tumama sa kanila, na nagdulot sa kanila na mabiyak na parang mga punit na kadena, nangitim ang kanyang mukha sa takot, ganoon din ang 2 pa. Posible bang may special skills talaga si Trunk at G? O may higit sa isang nanghimasok? Pinisil ni Hong Funan ang kanyang mga kamao ng may galit na determinasyon. Sa isang iglap, pinabagsak niya ang 4 na combat puppets nang hindi man lang binigyan ng oras na makaresponde. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi niya matitiyak ang tagumpay laban sa kanya. Bigla, isang dalaga na may 2 tirintas ang tumingin mula sa itaas, maputla ang mukha. Hong, salamat. Mabilis na lumingon si Hong Funyan upang tanungin siya. Anong ginagawa mo dito? Mabilis na lumapag ang taong katabi niya at sumagot. Archery attendant mula sa sekta, dumadaan lang. Nagpakita ng awa si Ankit. Nakahiga ka dati dahil sa sakit at tinulungan kong tipunin lahat ng archery attendants ng mga sekta. Ako na ang hahawak ng misyon na ito ngayon. Tama ba, Hong Funyan? Galit na nagduda si Lady Hong. Pinatay mo ba ang puppet ko? Bahagyang nakakakunot noo si Ankit habang nahinahong hinahaplos ang kanyang tirintas. Ano ang sinasabi ni Lady Hong? Mukhang malaki ang problema na dumating, di ba? Mabilis kang bumalik para pagalingin ang mga sugat mo. Baka hindi nag-iisa ang nanghimasok. Huwag kang mamatay dito. Unti-unting pumutla si Lady Hong. Patuloy siyang tinusok na matatalim na salita tulad ng dati. Nakangisi si Anke ng may kalikutan marahil dahil matagal na siyang sumusunod sa kanyang kapatid kaya nasanay na siyang marinig iyon.
Tumakbo si Lady Hong at ang kanyang mga puppets sa kabilang direksyon. Sige, mag-scout ka na! Biglang may bumagsak na malaking piraso ng yelo sa harap ni Lady Hong. Pinatigil siya nito sa lugar. Mabilis siyang umatras. Kitang-kita ang takot sa kanyang muka. Tumingin si Ankit sa langit. May halong gulat at pagdududa sa kanyang mga mata. Dosenang tao nakahawig niya ang bumagsak mula sa langit, replika, habang inaatake siya ng mga kopya. Mabilis siyang umwas at sumigaw, "Bakit meron ka pang mga puppet na ganito, ate? Hey, Lady Hong!" "Ipaliwanag mo ito sa akin." Nakatunganga si Lady Hong habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa piraso ng yelo. Mukhang napaka-fragile at mahina mula sa loob ng yelo. Ang kanyang mukha ay walang buhay. "Hong, pakiusap patawarin mo ako. Magkaibigan tayo noon. Bakit mo ako itinaboy?" tanong ni Lady Hong. "Pinapatay mo pa ang sarili mong tao para sa katayuan. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Ankit sa mga kopyang lalo pang lumalakas at sumisigaw ng malakas at lalong sumusunod. Lumalakas sila, hindi tulad ng patay na puppet sa harap niya. Gumagamit si Lady Hong ng isang uri ng kapangyarihan para palakasin sila. Patuloy na ginagamit ng dalaga ang mga teknik upang harangin ang mga atake ng mga kopya, ngunit di nagtagal. Mabilis nilang natutunan ang mga kasanayang iyon at nakipaglaban pabalik. Naggalit siya at naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan, tumitig sa mga puppets at umungol sa bawat salita. "Kung matatalo ako ng mga impostor na ito, paano pa ako magkakaroon ng lugar sa guild?" Itinaas niya ang dalawang kamay. Nagpalabas ng napakalakas na kapangyarihan, hinawakan ang leg ng pinakamalapit na puppet at sumigaw, "Naranasan ko rin ang hirap tulad ni Lady Hong, ang pinuno!" Pagkatapos noon, mabilis niyang natalo ang natitirang mga puppet sa isang galaw lang. Sa kabilang banda, nakita ni Lady Hong ang mga ilusyon ng mga taong pinatay niya. Ang kanilang mga tinig ay madilim habang nagsasalita. "Hong, huwag kang magpaniwala sa ginto at pilak. Nakalimutan mo ba ang corn cake? Noong nasa mahirap kaming lugar, pakiusap patawarin mo ako. Mananahimik ako at aalis agad. Hindi na babalik sa Tianlong Province." Isang lalaki ang nanalangin ng awa matapos mahuli, matakot at mapahiya ang kanyang kasintahan ng isang tauhan. Inalok niyang isiwalat ang lahat at maging isang kortesan. Nanalangin para sa kanyang buhay, para sa kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki. Humiling na makita lang ang paglaki ng kanyang anak, mapanatili ang kanyang katawan, at yumuko sa kanyang ina bago mamatay. Si Lady Hong naman ay pinupuna dahil sa pagpatay sa sariling pamilya para sa katayawan, pinapahalagahan ang kayamanan at dangal ni Lord Lu kesa sa 20 taong katapatan. Naiwan lamang ang imahe ng isang mahinahong babaeng nangangiti habang inaabot ang kanyang anak. "Nagugutom ka, hindi ba? Punasan mo ang dugo sa mukha mo at sumunod sa akin mula ngayon. Ang pangalan mo ay Hong." Napuno ng luha ang mga mata ni Lady Hong habang nilulunok ang salita. "Inaampon." Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Napuno ng galit ang kanyang mga mata habang sumugod siya kay Lady Hong. "Akala mo matigas ang ulo mo, pero iningatan ko ang pinakamaganda para sa iyo. Hindi inaasahan. Ikaw, ang walang utang na loob, ang sumaktan sa akin. Lahat ng itinuro ko sa iyo, ginamit mo laban sa akin." Agad na itinaas ni Lady Hong ang kamay upang harangin ang suntok at sumigaw, "Umalis ka!" Itinapon niya ang isang pulang tela na mahigpit na bumalot sa isang higanteng bungo at kinontrol ito. Nagalit si Lady Hong at idineklara na ang simpleng babaeng dati ay matagal nang namatay, nakuha niya ang kanyang karangyaan sa pamamagitan ng talino. Dahil sa kawanggawa o swerte, tumanggi siyang maawa. Kinondena niya ang iba dahil sa kanilang kahinaan, sinabing ang pagsuway sa kanya ay nagdudulot lamang ng kapahamakan. Ang kanyang tagumpay ay nagmula sa pakikibaka, hindi sa katapatan. Hinamak niya ang mga pumipigil sa kanya mula sa mas malaking kapangyarihan. Iginiit niyang hindi siya titigil sa paghabol sa kanyang mga ambisyon.
Malinaw na hindi mo kaya ang bilis ko, pero gusto mo akong hilahin pababa sa putik. Ito ang huling sinabi niya. Kinontrol ang bunggo upang magpalabas ng napakalakas na pagsabog ng kapangyarihan. Ang lakas ay winasak ang mga tao sa loob ng ilusyon na tila isang bangungot. Pinanghihinaan siya nito, sumira sa salamin at bumilis palabas. Ngulit, kasabay nito, ang salamin ay nagbalik ng liwanag na nagdulot ng pagtalbog pabalik. Biglang lumitaw ang shadow strike sa likod niya. Halos mapatay na siya ng mga restorers ngayon. Ikaw naman ang magbigay ng tamang paliwanag sa akin. Tama ba? Mahigpit siyang binalot ni Lady Hong gamit ang tela at ang enerhiyang kakalabas lang ay bumalik. Muling sumiklab ang liwanag, pumasok siya sa isa pang ilusyon. Isang desyertong guho. Ito ang aking alaala. Bakit ito nandito sa likod ni Lady Hong? Isang halimaw na may higanteng bunganga na parang handang lunukin siya ng buo. Naggalit siyang lumingon, putang ina, hindi pa rin ito titigil. Pero sa likod niya, nawala ang halimaw. Naiwan lang ang isang salamin, isang labirinto ng mga estatwang salamin at ilusyon, isang panlilin ng lang para hamakin ako. Mula sa kanyang braso, tumakas ang mga pulang sinulid. Ang malamig niyang tingin ay nag-utos na aminin ko ang pagkatalo, pero hindi magiging ganoon kadali. Unti-unting lumitaw ang mga puppet na ginawa ni Lady Hong. Mga guwardya, ang katawan ng isang antas 35 na guwardyang puppet, inutos niya sa kanila na wasakin ang mga salamin. Bago pa man matamaan ng talim ng puppet ang mga ito, ang salamin ay nagpakita ng larawan ng puppet, isang itim na kopya ng puppet ang lumitaw mula sa anino nito. Nakaramdam ang puppet ng kakaiba at lumingon sa likod. Mabilis na sumiklab ang matinding labanan sa magkabilang panig. Ang mga tunog ng suntok at banggaan ay nagdulot ng kilabot. Kahit sa mga nakamasid sa kabilang panig, nagpanik si Lady Hong nang biglang maglaban ng kanyang mga puppet. Tigilan nyo! Tigilan nyo! Anong problema ninyo? Mga puppet ko kayo. Sundin ang mga utos ko. Tigilan nyo yan. Pinanood niya ang mga baluti ng mga puppet na nabasag. Sumigaw siya para tumigil sila. Sinabi kong tigilan nyo. Pero kahit ano pa ang sabihin niya, patuloy silang naglalaban ng walang kontrol. Sa wakas, tumigil sila. Sugatan at may pasa, nanginginig si Lady Hong at sumigaw, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Biglang tumingin ang isang puppet kay Lady Hong na may nakakakilabot na ngiti, pagkatapos ay nawala silang lahat. Ang kanyang nerbiyos ay parang tensyon ng isang pana. Pinuno ng takot ang kanyang pagtingin sa paligid. Hindi ito ilusyon, ito ay kontrol. Kinokontrol niya pati ang mga puppet ko. Anong klaseng kapangyarihan ito? Pawisan si Lady Hong sa kaba, iniisip na ang kontrol ni Chunyi sa Blackwind Valley ay lagpas sa kanyang pangunawa. At ngayon, siya ay ganap na nag-iisa, 66 na estrategya, ang tanging opsyon niya ay tumakas. Kailangan niyang agad na makalabas at iulat ang intelihensya dito sa boss. May solusyon siya. Nagmadaling bumalik si Lady Hong sa daan na kanyang nilakaran. Tiyak na may plano siya. Ang lupa sa ilalim niya ay pumutok sa maraming bitak. Nagulat siya. Tumingin siya pababa at nakita na ang daang nilakaran niya ay nawala. Naging isang nagyeyelong tulay. Nadulas ang mga paa niya kaya si Lady Hong ay dumulas pababa. At ang sinulid na kumukontrol ay naputol sa may matalim na tunog. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay huminto siya sa pagbagsak, bumangga ng malakas sa isang matibay na pader. Walang magawa si Lady Hong na tumingin pataas. Naistorbo ang mga sinulid ng puppet, nilalaro pa rin niya ako. Ngayon ako ang insekto na nahuli sa sapot ng gagamba. Laruan sa iyong mga kamay. Gawin mo ang gusto mo, Chang Yi, kung galing ka. Lumabas ka at patain mo ako. Huwag kang magtago na parang daga. Sa labas, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang ilusyon. Nakita ang kawawang ekspresyon ni Lady Hong. Umalingangaw ang boses ni Chunyi sa loob. Pinapakinggan siyang maghirap tulad ng mga nakita mong mga sakripisyo noon. Nararamdaman mo ba ang kawalang pag-asa na ito?
Kinokontrol niya ang mga salamin para makita niya ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang arena na ito ay espesyal na ginawa para sa iyo. Nagsimula si Lady Hong na makipagnegosasyon kay Chun-Yi. Sinasabi na ang kapangyarihan ng Merchant Guild ay lagpas sa kanyang imahinasyon at ang boss nila ay may sikreto pa. Kung palalabasin niya siya, maaari siyang tumulong na makiusap kay Boss Lu. Matapat niyang sinagot na hindi interesado. Nawalan siya ng kanyang unang kalmadong anyo at sumigaw. Chun-Yi, paparating na ang hukbo ng Merchant Guild. Hindi mo ako pwedeng ikulong. Lumitaw sa kamay ni Lady Hong ang isang nakakatakot na manika. Isang puppet ng isang top-tier na eksperto sa pampasabog ng Merchant Guild. Isa lang ang ganito sa Merchant Guild, Chong-Yi. Hindi mo kayang kontrolin silang lahat. Tingnan natin kung paano mo ito pipigilan. Sigaw niya habang nagpapakawala ng napakalakas na puwersa na maririnig ng mga nasa labas. Kahit na gusto kong sirain ko ang lugar na ito, ang malakas na pagsabog ay nag-iwan kay Lady Hong na nahihirapan sa gitna ng usok at alikabok. Pakiramdam niya ay may nawala sa kanya. Walang ekspresyon at naguguluhan nang bumalik ang kanyang malay, tumingin siya pababa at napagtanto na wala na ang kanyang mga binti. Amalingangaw ang malamig na boses ni Chun-Yi. Kung gusto mong mamatay, hindi pa ako pumayag. Hinimas ni Lady Hong ang kanyang ulo. Ngumiti siya nang walang magawa habang may luha sa mga mata. Demonyo ka! Patayin mo na ako! Matapat niyang sagot. Hindi ba masaya sa'yo na panoorin ang iyong biktima na maghirap sa kawalang pag-asa? Ngayon, ikaw naman ang magmakaawa ng kamatayan, doble ang iyong pamantayan. Sumandal si Lady Hong gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang boses. Kung kinokontrol mo ang Blackwind Valley, pinatay mo ang babae kanina, di ba? Ibinaba niya ang ulo at bulong. Ang taong gustong pumalit sa akin na tulad niya ay sina Chu Hang at Chu Zibok. Kasama pa rin sila sa pamilya Chu. Tama ba? Biglang tumingala siya sa langit na parang nakikita ang isang tao sa labas ng kanyang tinig na matatag. Tama iyon. Ang kumpirmasyon na diretso kay Chuvan ay nagulat siya nang may kaba at may nakababatang kapatid na babae, lumitaw ang mga asul na kumikislap na mga tanikala sa paligid. Diretso na tumakbo kay Lady Hong, nakitang-kitang naninikip, agad na inangat ng mga tanikala ang wasak na katawan ni Lady Hong. Bumuo ng isang sapot na nakakakulong siya sa gitna na nahihirapang gumalaw. Lumambot ang tinig ni Chun-Yi, ang kanyang mukha ay walang pagbabago. Habang tumitingin sa kanyang kapatid na nakatayo sa likod niya, Xiao Yun, huwag kang tumingin, aayusin ko ito agad. Lumingon si Chu Yun. Nag-atubiling sandali, tapang na lumapit at sinabi sa kanyang kapatid na lalaki, ikaw ang bahala, ako na ang bahala dito. Nagulat si Chun-Yi sa paglingon, Xiao Yun. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga kamay. Sinubukan niya akong dukutin noon. Nasaktan ka at si Ate Xiao Nian, natakot ako sa kanya. Matatag ang mga mata ni Chu Yun habang inilalagay ang kamay sa dibdib at malinaw na nagsalita. Pero kung patuloy akong matatakot sa kanya, siya ang palaging bangungot ko. Hindi ako pwedeng mabuhay ng may takot magpakailanman, kuya. Ako na ang bahala. Inabot ni Chun-Yi at marahang hinaplos ang buhok ni Chu Yun. Malambing at nakakasiguro ang kanyang tinig habang hinahaplos ang kanyang ulo, bahagyang namula si Chu Yun, sige. Mananatili ako sa tabi mo. Pagkatapos magsalita, agad nilang na-teleport ang dalawa sa harap ni Lady Hong na mahigpit na nakatali ng mga tanikala. Ang kanyang muka ay excited na parang inaasahan ito, kaya nandito ang maliit na babae. Nangisi si Lady Hong sa mga kapatid na nakatayo sa harap niya na tila, protektado ha? Gusto mo rin akong patayin? Napangiti siya ng baliw habang sumisigaw. Ginagawa mo ba? Nagpumigla si Lady Hong ng malakas, pero lalo pang nanikip ang mga tanikala sa kanyang katawan na nagdulot ng matinding pagdurugo lalo na sa sugat sa kanyang binte kung saan kumagat ng malalim ang mga tanikala. Ilang patak ng dugo ang tumalsik sa mukha ni Chu Yun. Pinunasan niya ang dugo na parang tinatanggal ang kanyang takot. Masamang babae. Mabilis na bumuo si Chu Yun ng yelong kristal at nagdeklara,
Hindi ako natatakot sa'yo. Nagtawanan si Lady Hong nang mapanukso. Umaasa lang sa lumang panlilinlang na iyon. Naaalala ko pa kung paano ka nagtago sa likod ni Chungi na umiiyak na parang sanggol. At ngayon, nangahas kang itutok ang sandata sa akin? Hindi nagbago si Chu Yun. Kinontrol niya ang yelong kristal gamit ang kanyang kamay at tinusok ito sa katawan ni Lady Hong. Sinira ang mga tanikala, kasabay nito, sa kabila ng kanyang malubhang mga sugat, nangangalit si Lady Hong. Ako si Lady Hong. Si Chun Yi at ang pamilya Chu ay akin. Tumawa si Lady Hong habang hawak ang isang piraso ng yelong kristal. Paano ako matatalo ng maliit mong babae? Diretso niyang tinutukan si Chu Yun at inihagis ang matalim na piraso ng yelo. Maghanda kang mamatay. Nanood si Chun Yi ng may takot at sumigaw, "Xiao Yun!" Isang alon ng kapangyarihan ang nagmula kay Chu Yun. Hindi siya natakot habang pinipiga ang yelong kristal, sinabing, "Hindi kita papayagang lumitaw muli sa harap ng kuya ko." Sa kadinurog ni Chu Yun ang kristal sa maliliit na piraso, agad na dumagsa ang walang katapusang mga yelong kristal na tumusok sa katawan ni Madam Hong. Duguan tumalsik sa lahat ng dako. Ang kanyang mga mata ay naging puti na tuluyan, umikot pabalik ng hindi humihinto, sumunod ang maliliit na piraso ng salamin sa buntot. Na dumagsa papunta sa katawan ni Madam Hong, mabilis na inalis ang dugo sa loob niya, nilamon ng dungeon ang enerhiya ni Madam Hong. Inalakas ang kontrol sa core ng Glass Prison ng 35%, sinuri para sa bagong mga boost sa depensa, na itala si Hong Chu Mei sa data archive ng dungeon. Mahinang sinabi ni Chu Van kay Chu Yi habang hawak ang yelong kristal sa kanyang kamay, "Kuya, mula ngayon." Ayaw na ni Xiaoyan na gamitin siya ng sinuman para takutin ka. Naramdaman ang takot ng kapatid, mahinang niyakap ni Chun Yi mula sa likod si Chu Yun. "Oh, tapos na ang lahat. Mahusay ang ginawa mo, Xiaoyan. Lumaki ka na." Nang marinig ang mga nakakaaliw na salita, napuno ng luha ang mga mata ni Chu Yun, mahigpit niyang hinawakan ang kamay niya, patuloy na pinuri ni Chun Yi ng tahimik. Habang tahimik na natunaw ang katawan ni Madam Hong, hindi na ang maliit na batang babae na palaging pinoprotektahan sa ibang lugar, isang mapa na may mga pulang tuldok ang nakasabit sa pader. At isang lalaki na nakaupo sa isang upuan ang nagmamasid dito. Kasabay nito, isang babae ang lumabas mula sa anino, tahimik na nakatayo sa likod ni Lushuan. Walang emosyon ang kanyang tinig, "Nakuha ko na." Kahit papaano, wala na siyang halaga ngayon, hindi ordinaryo ang dayuhang ito. Nakunot ang noo ni Lushuan habang tinitignan ang kompas sa kanyang kamay, na-expose ang sikreto, ang Dark Friend Compass, isang epic grade na artifact. Hinulma mula sa mga buto ng Demon Clan at malalim na abisal na salamin, ang core ay naglalaman ng wasak na kaluluwa ng Demon Lord, ginagamit ng may hawak ang artifact para pagsamahin ang enerhiya ng Demon Lord. Malaki ang boost sa kanilang ranggo at madilim na kapangyarihan tulad ng matitinding kidlat sa kompas, matalim na sabi ni Lioxmuan, Dark Friend. Agad na lumitaw ang isang grupo na nakaluhod sa isang tuhod, naghihintay ng utos. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita na gagawin nila ang anumang utos niya. Kabilang sa mga Dark Friend ang Spiritless Darkstar, level 41, Ancient Soul Mage, level 42, Stone Kai. Madilim na mandirigang antas 43 dugo tao. Madilim na mandirigmang espadachin antas 42, anino na mamamatay tao. Antas 40 Xuan, nakaupo sa kanyang upuan, malamig ang mga mata, sumusuporta sa kanyang baba, simiklab ang kaguluhan sa lambak ng itim na hangin. Kailangan kong linisin ang gulo, natutulog ang maestro, walang dapat istorbohin, puksain ang nakapasok ng mabilis hanggat maaari. Itinaas ni Lushuan ang kanyang kamay, lumitaw ang mga pulang token sa hangin para sa bawat tao kapag kinakailangan gamitin ang dugong sakeddan upang buhayin ang potensyal.
Tumayo ang isang lalaki na kulay ginto ang buhok, pinagsama ang mga kamay. Boss, huwag mag-alala, ang madilim na kaibigan ay sisiguraduhin ay hindi nababalik ang nakapasok. Bigla siyang sumigaw ng malakas, durugin sila! Tumayo si Leo Tuyan, kumaway ng kamay at isang lila na enerhiya ang pumalibot sa grupo. Itinutulak sila palayo. Lumalim ang kanyang boses habang nagbibigay ng utos. Ang daga ay nagdudulot ng kaguluhan sa lungsod. Lumitaw ang malabong larawan. Kahawig ng walang katapusang impyerno na may nasusunog na laman at kumikikslap na mga apoy, biglang naputol ng mga reklamo masyadong maingay. Sa likod ni Ginang Hong, nakatayo ang 12 ng tao na nakatali. Mahigpit ang mga kamay na nakatali sa likod, hindi makagalaw. Ang susunod na eksena ay ipinakita siyang nakaluhod ng may paggalang sa harap ng isang lalaki. Naguulat na ngayong buwan ay nakapaghatid siya ng 177 katao sa kanyang maestro si Chung Yi na puno ng galit ay isinumpa ang Dream Trade Association at naglabas ng nakakamatay na aura. Napagtanto na ang pagkamatay ng babaeng mamamatay tao ay hindi nasisipsip ng dungeon. Alam niyang malamang alam ng asosyasyon ang tungkol sa pagkamatay ni Ginang Hong at maaaring papalapit si Lu Tuen. Nagpasya siyang ang ebidensya ng asosasyon na gumagamit ng mga buhay na tao bilang mga sakripisyo upang makipagkalakalan sa mga demonyo ay dapat ipasa sa maestro. Kumaway siya ng kamay upang buksan ang screen. Alam niyang siya lamang ang makakapagpabilis ng kapangyarihan upang pigilan si Luthien at tuluyang puksarin ang Dream Trade Association. Mabilis na sumagot si Wang Hui sa tawag sa kabilang linya. Tinanong ni Chung Yi kung ano ang nangyayari sa oras na ito nang walang pagtatago. At iniulat ang sitwasyon, maestro. Ito ay mahalaga. Natuklasan ko ang pangunahing lihim ng Dream Trade Association. Sa lambak ng itim na hangin, iniulat ni Chu Yi na ginamit ang Dream Trade Association ang mga buhay na tao upang pakainin ang madilim na mga nilalang sa lambak ng itim na hangin, ngunit itinago ang mga susi na detalye na hindi niya maipahayag ang Glass Prison Core. Kaya sinabi ni Yang, ang impormasyon ay mula kay Ginang Hong na nagsasabing ang nilalang ay isang lumalaking portal sa ibang mundo, pinabilis ng mga sakripisyo ang pagbuo nito. Nagbabanta na magpapakawala ng mga demonyo tulad ng isang siglo nang tanungin ni Wang Hui ang tungkol sa kalagayan nito, sinabi ni Chun Yi. Nilulunok nito ang enerhiya at malapit nang maging ganap na pinalakas na naunawaan ang buong sitwasyon, agad na tumanggo si Wang Hui at nag-utos. Nakuha ko. Gagamitin ko ang aking pinakamataas na otoridad upang kontakin ang militar. Magpapadala sila ng mga piling tropa ng pinakamabilis upang isara ang lambak ng itim na hangin. Tungkol sa inyo agad na umatras ng tuluyan, ito ay isang utos. Malinaw na nagatubili si Chun Yi. Maestro, bago siya makapagtapos, kumidlat ang langit ng pulang kidlat at ang koneksyon sa pagitan niya at ni Wang Hui ay tuluyang naputol. Dumating si Luo Tujan ng mas mabilis kaysa inaasahan ng sinuman. Mabilis na tumugon ang natitirang koponan sa kakaibang pangyayari at di nagtagal ay lumitaw sila, na tinawag ni Chun Yi. Kaya tumingin si Nien ng bahagyang nagdududa, ngunit gusto pa rin niyang kumpirmahin. Naisip niya ito ay siya, ngunit hindi siya sumagot. Lumiko upang tawagin ang lahat na lumapit upang tingnan ang Lankin. Lahat kayo dito, may emergency sa loob ng Lankin. Ipinakita ng larawan ang grupo ni Lu Tuen na papalapit mula sa malayo. Maingat na inayos ni Chun Yi pakinggan ng mabuti. Nagdadala siya ng 5 tauhan na higit sa antas 4 po siya. Mismo ay antas 46. Ang agwat ay masyadong malaki. Ang direktang labanan ay hindi magtatapos ng maayos, ilalabas ko muna kayong lahat dito, ako muna ang maghihintay sa hukbo. Bago siya makapagtapos, sumigaw si Lin Feng, tumatanging umalis. Hindi ako aalis. Ako ay isang lalaki, hindi ako nagsasanay para tumakbo palayo. Kung gusto mong umalis, iwanan mo sila nag-iisa upang maging bayani. Mangarap ka,
Hindi nagpasalamat si Chunyi, sa halip ay seryosong sinita si Tham Linfong. Hindi ito ang oras para magmukmok. Ang agwat sa pagitan ng antas 40 at 26 ay malaki. Hindi lamang si Linfong, kundi pati ang mahinahong si Sonyan ay tumutol. Kuya Chung, imananatili rin ako, hindi lang siya determinado. Ang iba na tumulong kami. Ang ating pangingisa, walang dapat humarap sa panganib ng mag-isa. Gusto rin naming tumulong, hindi palaging ikaw ang nagpoprotekta sa amin. Lahat kami ay may mga kasanayan, ang task ngayon, na manatili dito, tiyak na makakatulong kami. Walang simpatya si Chung Yi. Ang kanyang seryosong mukha ay puno ng pagkabigo sa mga matapang ngunit mababang antas na mandirigma. Anong sakit ng ulo? Pumayag siya sa plano at nagbigay ng malinaw na mga tagubilin, liliko siya ng espasyo upang hatiin ang grupo ni Lutwen, inilalagay ang bawat isa sa 5 kasamahan sa magkakahiwalay na mga sona. Upang labanan ang isang kaaway bawat isa, pinaaalahanan niya sila na ito ay tunay na labanan, at lumaban ng buong lakas ang kanilang misyon, ay bumili ng oras. Sido ang hindi makatiis, dapat agad silang tawagan para sa pagkuha. Narinig ang lahat ay hindi umatras ang kuponan. Sa halip na umangat ang kanilang mga espirito, dapat ganito na ang nangyari mula sa simula. Oo, tingnan mo. Nakuha mo na. Huwag mag-alala. Kami na ang bahala. Sa sandaling ito, dahan-dahang lumapit si Lutuyan. Tumingin siya sa grupo na naroon pa rin at agad na nagalit. Sa likod niya ay sumiklabang matinding ora ng pagpatay. Yung mga hindi nakakaalam ng buhay o kamatayan, umalis kayo dito para sa akin. Inilabas ni Chunyi ang kanyang kamay at nagsimulang buksan ang kanyang sariling umiikot na dimensyon ng espasyo. Magsimula na tayo. Halos sabay-sabay na napalibutan ang grupo ni Lutwen ng mga hibla ng gintong liwanag. Unti-unting lumitaw ang mga kakaibang pattern ng hadlang sa ilalim ng kanilang mga paa. Naramdaman ang mahina na aura ng mga tauhan sa isang tingin lang. Nakilala ni Lutwen ang kalikasan nito, ang pagbaluktot ng espasyo. Na-teleport si Ankit sa isang wasak na espasyo, kaya naghihintay na si Nian at nang makita ang kalaban na lumitaw, tumalon siya pasulong na itinaas ang kanyang malaking espada sa ibabaw ng kanyang ulo. Gayunpaman, ang kanyang suntok ay nakasakit lamang sa isang walang buhay na ilusyon, na natiling buo ang orihinal na katawan ni Ankit. Lumalabas na ang daga ay isang babae. Nilunok niya ang kanyang labi na may ngiti, walang takot o pag-aalala ang kanyang mukha. Puro kayabangan lang mula sa pagiging level 40, sayang, maliit lang siya na level 26. Ano ba ang magagawa niya sa akin? Sumagot si Zonin. Umiikot ang malaking espada sa kanyang kamay. Ang dulo ay dumiretso na parang ligaw na bala, pero tumama lang ito sa isa pang patong ng ilusyon. Ngunit hindi siya nagatubili. Sa kabaliktaran, lumamig ang kanyang mga mata na kulay rosas at lila, puno ng determinasyon. Kaya bahagyang iniikot ni Nian ang kanyang pulso. Umikot muli ang kanyang katawan para maghagis ng isa pang hiwa. Sa pagkakataong ito, tumama ito sa orihinal na anyo. Nahawakan lang ni Ankit ang talim gamit ang kanyang kamay, ngulit may bahagyang papuri pa rin ang tono niya. Nakita mo ang aking ilusoryog anino na hakbang tulad niyang dati. Kaya hindi nagsalita si Nian, iniikot lang ang hawakan ng espada. Pagkatapos ay hinampas niya ito gamit ang 2 kamay na parang gustong durugin ito. Tumama sa sulok ng kapa ng babae, nanatiling ligtas si Kitch na nakatayo sa patag na burol sa kabila ng pagsisikap ni Sonya na manatiling kalmado. Nagsimulang manhina siya. Kahit hindi siya isang asasin na umaasa sa lakas, nakakatakot ang lakas ng level 40. Pero hindi ganun kadali ang paglaban. Pinanood ni Chung-yi ang buong laban mula sa malayo, pumikit siya at tahimik na nagbigay ng mga tagubilin. Kaya hindi makalaban si Nian, mas mabilis at mas malakas siya kaysa sayo. Pero magagamit mo ang sensitibong pakiramdam ng puwersa ng Demon Charm para malak ang kanyang posisyon, pagkatapos gamitin ang sword formation para matukoy ang kanyang imahe. Ang kahinaan ng assassin ay ang pagtatago. Kapag hindi na siya makapagtago, bumabagsak ng husto ang kanyang lakas.
Sobrang galit si Ankit sa walang tigil na mga atake ni Sonya, kaya tumigil siya sa pag-iwas at direktang umatake na naghahanap ng kamatayan, hinarap ang matutulis na piraso ng bakal na lumilipad sa kanya. Kaya buong lakas na tinulak ni Nian ang kanyang espada diretso sa lupa, at tila bumagal ng sobra ang lahat sa paligid, tumama ang mga piraso ng bakal sa kanyang talim at naitaboy pabalik. Sa mga paa ni Sonya lumitaw ang isang selyo na bilog at ang kanyang Shadow Soul na kumukuha ng sariling anyo ay nagsimulang guluhin ang laban. Ang teknik na ito ay tinawag na Shadow Soul Sword Phantom Formation. Ang Shadow Soul Sword Phantom Formation 11 S-Rango S ay tumatawag ng mga kaluluwa ng espada para umatake sa mga kalaban. Habang sabay na lumilikha ng rigidity rate na kumokontra sa mga kaaway na nagiging sanhi ng kanilang pagpasok sa poison state kapag nawala ang mga sword souls, nagpapasimula ito ng huling suntok, gaano man karami ang ilusyon ng mga peking katawan na nilikha ng Phantom Strike, nilinaw ng Shadow Soul Sword Phantom ang lahat. Walang iniwan, mali pa rin niya ito naisip, at ang level 26 na formation ay hinati ng patayo ng kanyang espada, Phantom. Nagulat si Phantom Strike, hindi makapaniwala, nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Ano ba ito? Saka lang siya natakot na tumingin sa nakakatakot na formation sa harap niya. Bawat segundo sa loob ng formation ay bumabagal ang kanyang bilis, kaya imposible na mapanatili ang perpektong pagtatago. Bukod pa doon, naramdaman ang mga gilid ng sugat na kumakain sa kanyang mukha. Biglang pumuti ang kanyang mukha. Dumaloy ang pawis na parang shower. Nilaso ng batang babae ang espada, pero biglang sumubsob si Phantom Strike sa ilalim ng lupa na para bang kayang dumaan sa anumang teritoryo. Mabilis siyang lumitaw muli. Walang kahit isang sugat ang kanyang katawan, kahit mataas ang kanyang ranggo, naipit ang kanyang kasanayan sa pagpatay. At kaya lang siya nakalaban sa loob ng frontal formation na ito, halos mamatay na, bulong ni Phantom Strike sa sarili. Walang tigil na sumugod ang kanyang katawan patungo kay Sonya. Ang sentro ng formasyon na ito ay tiyak na pag-aari ng batang babae. Patayin siya at babagsak ang formasyon. Tinusok niya ang kanyang kamay diretso sa tiyan ni Sonya, sumigaw ng malupit na parang tiyak na panalo, nakuha na kita. Kahit sa sandaling iyon, hindi pa rin napansin ni Phantom Strike ang sitwasyon. Mayabang na tinitingnan ang pagkakaiba ng level, iniisip na, tingnan mo, mababa ang ranggo pero kinuha ni Sonya ang pulso ng babae mismo. Hinihila ito palabas mula sa kanyang sariling tiyan na ikinagulat ng umaatake. Anong ginagawa mo? Mahigpit siyang hinawakan ni Sonyan. Pinapansin ang dugo na tumatagas sa kanyang damit. Sa sandaling iyon, ang espada sa itaas niya ay tila hinawakan ng 12-12 ng kamay. Sabay-sabay na itinuro ang matulis nitong dulo paitaas sa langit, kaya't tumitig si Nian sa kanya. Tinatapos ang larong ito gamit ang huling galaw ng checkmate, espiritu ng espada, ghost sealing. Samantala sa isa pang larangan ng digmaan, ang lupa ay natakpan ng malalalim na hukay na tila bagong hinukay. Isang malakas na dagundong ang yumanig sa langit at lupa nang tuluyang mapigilan ni Lin Fang ang mabagsik na Dragon Claw gamit ang matibay na bakal na kalasag ng kalaban. Hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan. Sa halip ay parang isang shot ng adrenaline na lalo siyang naging agresibo. Ang Flame Dragon Fist ng matandang ito, gusto niyang makita kung ilang suntok ang kayang tiisin ng iyong katawan. Agad na na-activate ang kanyang dalawang nakatagong estado. Dugo, lakas, at Crimson Flame Fist. Ang kalaban ni Lin Feng ay isang lalaki na may kulay ginto ang buhok na mahigpit na hawak ang kanyang kalasag gamit ang isang kamay. Habang itinutulak ang isang sibat gamit ang kabilang kamay, nagmumura na parang galit na langgam, mabilis na ginamit ni Lin Feng ang Dragon Chi upang lumikha ng hadlang. Na agad na pumigil sa dulo ng sibat, ang larangan ng digmaan ay nahati sa dalawang magkaibang lakas, ngunit ang dulo ng sibat ay mas matalim kesa sa inaasahan ni Lin Feng. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na pigilan ito, hindi natapos ang atahe. Lalo lamang itong humaba.
Sa kabaliktaran, unti-unti siyang natutulak pabalik. Nagsimulang mabuo ang mga bitak sa Dragon Shield sa lugar kung saan tinamaan ng sibat. Mula sa malayo, nagpadala si Chu-Yi ng babala sa espiritual na koneksyon. Lin Fang, siya ay isang level 43 Dark Warrior na may sapat na pisikal na depensa at lakas. Kapag hinarap mo siyang diretsyo, tiyak na matatalo ka. Gamitin ang Dragon Breath para sunugin siya, pahinain siya at guluhin siya. Ang iyong pagkakataon ay nasa pagbubukas. Matapos ang kanyang mabagsik na pag-atake, kumpiyansa sa kanyang tagumpay, ngumingiting mayabang si Tachkai. Walang pagsisisi. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang tao na may mas magaspang na galaw kaysa sa kanya, makapangyarihan at tiyak ngunit walang anumang butas. Dagdag pa, siya ay level 26 lamang. Sayang, pinakita ni Tachkai ang kanyang lakas at muling itulak ang sibat. Sinabi, kung ito ay pagsubok ng lakas, hako ang hindi ako matatalo. Naalala ang payo ni Chung-Yi, binago ni Lin Feng ang kanyang estratehiya sa pag-atake. Sa sandaling bawiin niya ang Dragon Shield, pinukpok niya ng malakas ang lupa, iniisip, hindi ko ipapahamak ang sarili ko sa iyo. Nagulat si Tachkai sa tila walang ingat na galaw ni Lin Feng, kasabay ng makapal na ulap ng alikabok na umaakyat. Sandaling na-stun siya. Naramdaman ang isang pagkakataon na minsan lang dumarating sa buhay, hindi nag-atubiling umatake si Lin Fang na parang bala. Nakita ang pagbubukas, binuksan niya ang kanyang bibig at umatake gamit ang Dragon Breath tulad ng payo ni Chung-Yi. Napagtanto na delikado ang lakas ng atake, agad na inikot ni Tachkai ang kanyang sibat upang pilitin si Lin Fang na umiwas. Nawala ang Dragon Breath bilang resultado. At lalo pang naging galit si Tachkai, pinadyak niya ang lupa at mabilis na umikot gamit ang kanyang sakong bilang pivot. Inilunsad niya ang sarili paitaas na may sigaw, hawak ang kumikislap na sibat, ang pagbubukas ay sinadyang iniwan para sa iyo. Akala mo ba, ganun lang kasimple ang pakikipaglaban sa level 43? Naramdaman ni Tachkai ang panganib mula kay Lin Feng at nagmadaling itulak ang sibat ng buong lakas. Sumisigaw ng mamatay ka, inangkin niyang mas maraming buhay si Lin Feng kaysa kay Xiao Chong, ngunit mabilis na umiiwas si Lin Feng sa bawat suntok. Patuloy na nanunukso, dinuraan kita, Iron Turtle, hindi ka masunurin, muntik na kitang matalo, pero palabas lang iyon. Ilang beses na muntik nang hindi makaiwas sa sibat, lihim na nag-aalala. Habang tumatagal, lalong naging malinaw ang malaking agwat sa ranggo at lakas. Kung magpapatuloy ito, mauubos ang kanyang dugo kalaunan. Dumating na ang sandaling iyon, hindi na kasing mabilis si Lin Fang. At nataboy pabalik ni Tachkai, hindi inaasahan, tahimik na hinihintay ni Chung-Yi ang sandaling ito ng matagal na. Ngayon ang oras na, ang kanyang kapangyarihan ay tumaas na ang antas. Ngunit nagkalat ang kanyang depensa, narinig ni Lin Fang ang babala, mabilis na tumayo. Pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig at tumawa ng may hamon. Magandang tama, tingnan mo yan Kai, hindi mo pinapahinga kahit sino habang sumisugod ng ligaw. Kapag mas malakas ang tama mo, mas lalo akang nai-inspire. Iniikot ni Lin Feng ang kanyang kamay. Ito ang sandali na ibabalik niya lahat ng sugat. Hindi ba? Ikaw ang nagsabing gusto mong gamitin ang lakas para pilitin ako ngayon? Tikman mo kung ano ang ibig sabihin ng pagbabayad ng dugo. Matapos pumasok sa Berserker State, nawala kay Tachkai ang malinaw na pagtingin upang makita ang galaw na ito. Agad na naging madilim na pulang dagat ng dugo ang larangan ng digmaan, na parang bumubuhos ang dugo mula sa langit at umaakyat mula sa lupa. Tinakpan ang lahat sa sigaw ni Lin Feng. Go! Ang mga patak ng dugo na kasing laki ng steamed buns ay sumabog mula sa 4 na direksyon. Hindi siya nakaiwas sa oras. O mas tama. Hindi siya makaiwas at ang mga patak ay kumapit sa kanyang katawan na parang hinihigop ang kanyang lakas. Ang kanyang mga pupil ay lumiit sa takot. Hinihigop nila ang kanyang buhay at kapangyarihan.
Kaya pinisil ni Kai ang mga dugo na kumakapit sa kanya na parang mga surot. Lalo pang naging baliw ang kanyang berserk na estado habang siya ay umuungal. Anong klaseng madilim na mahika ito? Hindi na ipinaliwanag ni Linfong. Tumayo na lang siya doon na tumatawa ng may kasiyahan. Iron Turtle, gaano man katigas ang iyong balat, wala itong silbi. Tikman mo ang kapangyarihan sa loob mo. Sa kanya bulong na sinabi ang 4 na salita, galit ng dugo, ang tas S1, sumisipsip ng enerhiya ng dugo para bumuo ng mga bola ng kondensasyon ng dugo. Mula sa katawan ng kalaban, ang mga bolang ito ay nagtipon at bumuo ng mga bola ng kaluluwa ng dugo na itinapon niya sa kalaban, na nagdulot ng matinding pagsabog ng enerhiya ng dugo, kaya lahat ng mga bola ng kaluluwa ng dugo na kumapit kay Thachkai ay sabay-sabay na sumabog. Lumika ng makapal na pulang ulap na bumalot sa buong lugar sa labas ng orihinal na espasyo, si Chunyi ay palaging abala. Nagmamasid sa kalagayan ng lahat sa bawat hiwalay na espasyo gamit ang kanyang viewing lens, ang unang 4 na piraso ng espasyo na may kanyang suporta. Ay unti-unting umuusad ng maayos, ngunit nagsimulang magkaroon ng problema sa panig ni Halan. May isang kalansay na nakalusot sa kanyang proteksyon na hadlang. At mabilis na sumugod na naglayong punitin si Halan, sa kabutihang palad, na-detect ito ni Chunyi sa tamang oras. Nanganganib si Halan kaya inilipat niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang polyhedral orb. Nagsimulang protektahan siya mula sa malayo gamit ang makinang nakalasag. Agad na lumitaw ang isang malakas na gintong hadlang sa paligid ni Halan na pumipigil sa mga bony hands ng Skeletron. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng banal na liwanag ay madaling naglinis sa pangit na puting kalansay na iyon na nagdulot sa kanya ng sigaw. Sa huli, ang pangit na Skeletron ay nagwasak sa mga piraso ng ulap sa tabi ng makinang nakalasag na casual na tinawag ni Chunyi. Puno si Halan ng pasasalamat. Ngunit tumangging sumuko, patuloy na lumalaban para sa kanyang mga kaibigan. Salamat, kaya ko pang tumagal. Sumagot si Chunyi. Mabilis niyang sinuri ang kalagayan ng kanyang mga kasama sa natitirang 4 na dimensional na espasyo. Habang pinananatili ang 5 mga larangan ng labanan na kumukonsumo ng higit pang mental na enerhiya kesa inaasahan, sa kabutihang palad, wala nang iba pang nasa panganib ng kamatayan sa ngayon. Sa ika-6 na espasyo kung saan ligtas na naglalaro ang nakababatang kapatid ni Chuvan kasama ang isang tuta, mas nakaramdam ng kapanatagan si Chuyi. Ligtas pa rin dito. Ngayon ay oras na para harapin ang pinakamalaking sakit ng ulo. Ang pinakamalaking sakit ng ulo ay siyempre ang nangyayari sa loob ng pinakamalaking viewing lens sa harap niya. Doon, lalo pang naging mabagsik si Lu Xuan. Pinapatumba ang 10,000 tropa sa isang hiwan ng walang kahirap-hirap para pigilan siya sa pag-usad. Magbigay ng oras sa mga kasama na talunin ang mga kalaban, wala nang ibang pagpipilian si Chong-i, kundi tawagin ang kanyang alagang hayop para tumulong. Guardian, ang anyo mula sa ilalim ng lupa. Daan-daang mga halimaw ng iba't ibang laki at lahi ang nagsimulang lumabas. Iniunat nila ang mahahabang mga braso na sumisira sa lupa at mga bato. Parang isang kawan ng mga dragon na nagmumula, lumaki ang saklaw ng paglitaw ng Guardian na sumasakop sa radius na higit sa 3,000 talampakan. Walang lugar na hindi nila natamaan. Ang mga tagapagbantay na iyon ay may isang misyon lang na inuutos niya, pigilan si Li Chuan. Sa gitna ng lupain na puno ng panganib, isang walang takot na tao ang mahinahong lumakad pasulong. Itinulak ni Li Chuan ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Ang matalim niyang tingin ay nakatingin pababa sa mga gumagalaw na mga tentacle sa lupa nang may paghamak. Nagsimulang magbuga ang kanyang katawan ng nakakatakot na aura. Ang presyon ay sobrang tindi na yumanig ang lupa sa paligid niya. Ang hangin ay biglang naging malabo habang unti-unting naglalaho ang alikabok. Unti-unting lumitaw ang anyo ni Lady Hong.
Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mapanganib na pulang apoy. Siya ay sumugod pasulong na may mga gulit ng pulang enerhiya. At mga aninong figura sa likod niya na kilala bilang Scarlet Guard Illusions, bulong ni Leuswan. Magaling, Lady Hong! Itinaas niya ang kanyang kamay hanggang sa taas ng balikat, ang malamig niyang tingin ay umuungal, hindi susuko ng walang laban, mabilis na tumagos ang mga purple spiritual threads. Na pumigil kay Lady Hong habang itinutulak siya pabalik, bumangga ng malakas ang kanyang katawan sa lupa. Nagpatuloy si Liu Xuan, tigilan mo na ang pagtatabo sa likod ng mga panlilinlang. Lumabas ka at harapin ang kamatayan bilang isang lalaki. Nang matapos niyang sabihin ito, isang kakaibang kompas ang lumitaw sa kanyang kamay. Dumaloy ang dugo, pulang espiritual na enerhiya bago ang malamig na mukha ni Luzwan. Nagtipon-tipon upang bumuo ng isang higanteng avatar ng Crimson Law na nakatayo sa likod niya. Dahan-dahang itinaas ni Luzwan ang kanyang braso hanggang sa taas ng balikat, kasabay ng pag-angat ng braso ng Law Avatar. Sa parehong galaw, pinabagsak ni Luzwan ang kanyang kamay na may sigaw, "Basagin mo!" Tinamaan ng Law Avatar ang isang nakamamatay na suntok na sumira sa malawak na lugar sa harap na may malakas na pagsabog. Habang lahat ay nagwasak, tumalon ang katawan ni Chuyi na lumutang sa hangin. Agad na inilunsad ang isang atake. Isang nakasisilaw na gintong liwanag ang biglang sumilay mula sa kanyang noo. Saka lumitaw ang isang hadlang sa harap ni Chuyi na pumigil sa nakamamatay na suntok. Tumingala si Luzwan at sinabi, "Isang antas, 30 maliit na daga ang humaharang sa 50% ng aking kapangyarihan. Ang lihim na dala mo ay mas kawili-wili kaysa sa inakala ko." Unti-unting natunaw ang hadlang sa harap niya. Pagkatapos makatiis ng isang makapangyarihang suntok sa isang kisap mata, siya ay tumalon pataas at bumagsak mismo sa harap ni Chuyi. Habang inilulunsad ni Luzwan ang kanyang atake, bigla namang nag-teleport si Chuyi sa likod niya. Nagkunot ng noo si Luzwan at lumingon ng may pagdududa. Ninakaw ang core ng Prison Mirror at ginamit ito sa ganitong antas. Hindi ko alam kung tatawagin kitang isang henyo na isang beses sa isang siglo o isang hangal na hindi alam kung kailan dapat mamatay. Kalmado namang sumagot si Chunyi. "Boss Lu, sobra mo akong pinupuri kumpara sa iyong dakilang karera sa paggamit ng mga buhay na sakripisyo para alagaan ang interdimensional gate." Ang aking maliliit na diskarte ay walang kwenta sa tingin niya. Sa sarili niya, sana ay nalaman niya ng mas maaga na hindi mapipigilan ni Lutwen ang mga halimaw na iyon. Ang kanilang pagsisikap sa labas ay paraan lang para makabili ng oras. Sumagot siya, "Iyan ay walang silbi, Lady Hong. Bago siya mamatay, ay nagbunyag siya ng maraming bagay sa iyo." Samagot si Chunyi, "Ang mga taong malapit ng mamatay ay laging gustong ipagpalit ang mga lihim para sa isang pagkakataong mabuhay. Mukhang hindi niya alam iyon." Hawak ang Prison Mirror Core. Pinapakita nito ang mga nakaraang alaala. Iningat ni Liu Toyan ang kanyang kamay para mangalap ng enerhiya. Ang kanyang mukha ay kumikislap sa kasabikan at pagbabanta. "Ilabas mo at baka payagan kitang mamatay ng mas madali. Baka bigyan pa kita ng pagkakataong labanan ako. Ang isang talento tulad mo na mamatay ay isang tunay na pagkawala." Nag-transform si Chang Yi at natawang malakas. "Matagal ka nang naging aso na ba? Na naaalala mo pa ba kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng dangal ng tao?" Nagpatuloy siya sa pakikipagnegosasyon, ang mga matatalino ay nabubuhay hanggat sumasang-ayon ako na maaaring magising ng mas maaga ang lahi ng demonyo kapag nangyari iyon. Kahit ang Blackwind Valley ay sasakupin at hindi ka rin makakaligtas. Natapos niya ang pag-transform at sumagot, "Hindi mo aakalain, buong trade guild ang nasa likod nito." Hindi ba sila nagkakalat lang ng mga chismis bago magising ang kanilang amo para itago ang katotohanan? Muling sumigaw ang boses ni Chunyi. Hindi pa handa ang amo. At ang isang alipores tulad mo ay walang kakayahang makita ang liwanag. Nang marinig ito, namula sa galit ang muka ni Liu Tuen.
Ang mga ugat sa kanyang noo ay lumitaw, at nagkunot siya ng noo at pinihit ang kanyang braso. Sumigaw ng matalim, "Tiyak kong huhugutin ko ang iyong kaluluwa para malasahan mo kung paano mabuhay na mas masahol pa sa kamatayan, bago pa man makatakbo si Lutuyan." Isang naglalagablab na gintong pormasyong lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo, pagkatapos ay ang nakakasilaw na liwanag ay sumikat ng diretso pababa. Mabilis na itinaas ni Lutuen ang kanyang kamay. Sinubukang harangan ito gamit ang kanyang kapangyarihan, lumitaw ang gintong avatar na itinaas ang kamay para tumawag ng espada. Pagkatapos ay itinaas ng avatar ang espada ng mataas na naghahanda na tusukin pababa. Ang target ng dambuhalang talim ng espada ay si Lutoyan, na nasa loob ng pulang hadlang. Kumislap ang mga mata ni Lutoyan ng pula habang sumisigaw ng Hell's Crimson Flow gamit ang madilim na enerhiya ng isang napakalawak na lugar. Upang bumuo ng isang kasangkapang may mapanirang daloy ng enerhiya at mga katangiang nakakakorosive. Nanood si Chunyi habang kumakalat ang nakakasilaw na liwanag sa loob ng pulang bilog. Pinagana ang Justice Arbiter Antas 5, inilabas niya ang Divine Magic Array, mga talim ng liwanag na bumabagsak mula sa langit. Tinatamaan ang mga kalaban ng palihim sa loob ng pormasyon. Sa wakas, inilunsad ng matuwid na anghel ang isang mahabang sibat na may tatangiang liwanag. Naghatid ng nakapipinsalang tusok na atake, umalingaw-ngaw ang malalim na tinig ni Luxuan sa espasyo. Naunang umatake ang daga, tunay na mahusay na instinct sa labanan. Sa kasamaang palad, laban sa napakalaking agwat ng kapangyarihan, ang konting talino na ito ay walang kahulugan bago pa man tumama ang suntok sa kanyang katawan. Pinagsama ni Chu Yi ang kanyang mga kamay sa harap niya, lumitaw ang mga piraso na parang basag na salamin na bumubuo ng larawan ng mukha ni Luxuan. Pagkatapos ay nabasag ang mga piraso ng naglalagablab na pulang espiritual na enerhiya, lumapit ang nakamamatay na atake na pinilit si Chu Yi na tumalon pataas at umatras ng kaunti para makaiwas. Sa wakas, bumagsak siya ng ilang layo mula sa lugar ng impact, hawak ang kanyang dibdib sa sakit. May dumaloy na dugo sa sulok ng kanyang bibig. Hawak ni Liu Xuan ang kanyang kompas at malamig na idineklara, "Napakaganda, isang antas 30 langgam ang nakasugat sa akin." Tapusin na natin ito dito. Nagsagawa siya ng fusion. Pansamantalang nakuha ang enerhiya ng Demon Lord na malaki ang pagtaas ng lahat ng kanyang katangian. Kasama ang naglalagablab na pulang magic avatar sa likod niya, sigaw ni Liu Xuan, "Pinilit mo akong gamitin ang kapangyarihan ng Origin Compass. Dapat kang maging proud." Itinaas ang kanyang kamay. Idineklara nito sa Rhine si Chui na mula ang mga mata ni Chui sa pagkabigla habang ang paparating na ora ay lumika ng matinding presyon. Tumama ng direkta ang palm strike ni Luxuan kay Chui na nagdulot ng nakakatakot na pagkawasak. Pinabagsak si Chui. Lumipad ng walang magawa sa hangin nang matapos ang palm strike at humupa ang alikabok, dumalas siya sa lupa. Yumuko para suportahan ang sarili gamit ang mga kamay para hindi bumagsak. Tumingin si Chui pataas, iniisip, antas 46 pataas, isang epic grade na bagay. Nagbago ang likas na katangangan ng kapangyarihan kahit na ang aking propesyon ay kontra sa kanyang madilim na enerhiya sa ganitong malaking pagkakaiba ng ranggo. Hindi ko makamit ang tagumpay, nagkunot siya ng noo habang sumisigaw ng may determinasyon. Bakal na puso, lumabas na sa dimensyong iyon. Siya ay nasa kawalan ng kalamangan. Ang landas ng espada ay diretsyo sa kanyang leeg. Mabilis na nakialam si Chui. Tinaboy ang espada at pinawalang saysayang banta. Isang imahe mula sa ibang dimensyon ang lumitaw kasabay ng tinig ni Luxuan. Kaya palagi mong dinagamit ang Prison Mirror Core. Para mapanatiling ang 5 mirror spaces, nakatayo siya ng mayabang at nagsabi, "Paano makakaatake ang Shadow Allies?" Nang matagal nang hindi nasisira ang depensa ng iyong tahanan, gusto nilang makalabas pero nagkakahalaga ng oras,
Pero ikaw ay nadidistract, paano mo Apo matatalo? Tumayo si Chunyi at malamig na sumagot, hindi mo kailangang mag-alala. Naisip niya habang pinapanatili ang 5 mirror space statues at nilalaban si Lu Tuen. Napakalaki ng mental na pagod kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi magpusta, bawiin ang ilang mental na enerhiya para mapanatili ang mirror space statues. At ganap na makontrol ang Prison Mirror Core.